Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1841 hanggang 1850. Ngunit ang pagyanig ng katawan ng barko ay hindi nakaapekto sa kanyang pagpasok sa Poseidon. Mabilis na dumating sa command center, at may nagpadala kaagad ng kasalukuyang sitwasyon ng pagtuklas. Paglipat ng screen, gusto kong makita ang sitwasyon ng visual detection. Sigaw ni Chen Zio. Ang visual detection ay hindi isang tunay na pagbaril, ngunit isang buod ng data ng iba't ibang mga gabay sa kaluluwa ng pagtuklas, at sa wakas ay ginagaya ang iba't ibang data tulad ng partikular na hugis at intensity ng enerhiya ng natukoy na bagay. Maaaring suriin at ibuod ng ganitong uri ng visual detection ang mga long-distance na target para sa madaling pagtugon. Ito ang kasalukuyang pinaka-advanced na paraan ng pagsisiyasat ng Poseidon Core. Mabilis na lumipat ang malaking screen, isang malaking halaga ng stream ng data ang nag-flash, at hindi nagtagal, isang larawan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ito ay talagang isang higanti, at ito ay papalapit dito sa isang kamangha-manghang bilis. Ayon sa data, ang bilis ng behemoth na ito sa dagat ay naging 5 beses ang bilis ng Poseidon Mothership sa ilalim ng buong estado ng paglalayag. Ito ay isang bilis na halos wala sa dagat. Ang nakakatakot ay ang dami ng kalaban, kilometro, 1 buong kilometro ang haba. Ang haba na ito, kasama ang volume na ipinakita nito, ay hindi gaanong mababa sa Poseidon Mothership. Si Chen Zio ay isang high-achieving na estudyante noong siya ay nasa paaralan, at nagawa niyang bigkasan ang karamihan sa mga datos sa mga sea soul beast at makapangyarihang marine creature sa kanyang isipan. At sa kanyang memorya, sa mundo ng mga sea spirit beast, hindi pa nagkaroon ng ganoong kalaking pag-iral. Ayon sa aking utos, ang mga barkong pandigma na Haitian, Haiti, Sea Emperor, at Haim, ay ikinakandado ang target at binaril ang mga torpedo sa 3 round. Inilabas ni Chen Zio ang utos sa pagkakasunod-sunod. Ang Poseidon ay umatras. Ang North Navy Regiment at ang Eastern Navy Regiment ay inutusan na maghiwa-hiwalay at umatras, ang buong hukbo, isang pabilog na pormasayon ng labanan. Ang kanyang utos ay mabilis na nakipag-ugnayan at naisakatuparan sa unang lugar. Mula sa isang mataas na altitude, makikita mo na daan-daang barkong pandigma, malaki at maliit, ang mabilis na kumalat upang bumuo ng isang malaking kalahating bilog sa dagat, na ang kalahating bilog na bukas ay nakatutok sa isang direksyon. Tulad ng isang malaking bulsa, buksan ang iyong bibig, naghihintay sa pagdating ng kaaway. Sa 3 round, may kabuuang 36 na isda ang bumaril mula sa dagat, na nakaharap sa malaking figure. Pansamantalang pag-atake. Ngunit sa susunod na sandali, sa visual detection simulation, isang malaking agos ng karagatan ang pinakawalan mula sa behemoth, at ang 36 na isda na lumipad patungo sa kanya ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Nasa karagatan sila. Isang pagsabog. Ang dagat sa di kalayuan ay umaalon, at ang isang muffled na tunog ay naging isang haligi ng tubig na pumailang lang sa langit. Lahat ng artillery fire ay nakalock. Ang mga deep sea bomb ay inihanda. Ang Mecha Legion ay itinaas sa himpapawid, handa para sa air strike. Ang mga order ay patuloy na inilabas, at ang ekspresyon ni Chen Zio ay napaka-condensed. Ang kalaban ay mahirap harapin. Ngunit ano nga ba ito? Sa paghusga mula sa kasalukuyang visual simulation, tila ito ay isang malaking nilalang na isda. Ngunit, anong uri ng isda ang maaaring umabot sa antas na ito? Simpleng hindi naririnig. Kahit na ang maalamat na million-year soul beast ay mukhang hindi ganoon kalaki. Magulat. Bumagal ang takbo ng hindi kilalang nilalang, at tila malapit na itong lumabas. Ang pinakahuling ulat ay nagmula sa messenger. Nang lumiwanag ang mga mata ni Chen Zio, agad siyang nagutos, upang pakilyusan ang satellite. Gusto kong makita ang larawan nito na umuusbong mula sa tubig sa unang pagkakataon. Oo. Mabilis na hinati ng malaking screen, ang isang bahagi ay ang visual detection simulation pa rin, at ang kabilang panig ay inililipat sa satellite detection screen, na nag-zoom in sa dagat mula sa himpapawid. Ang behemoth ay dahan-daang lumulutang gaya ng inaasahan, ang napakalaking sukat ay talagang makapigil hininga. Ang satellite ay nakalock sa nauugnay na lugar ng dagat, tahimik na naghihintay. Sa wakas, dahan-daang lumitaw ang isang malaking malalim na asul na ibabaw ng likod. Sa susunod na sandali, isang malaking haligi ng tubig ang biglang tumaas sa langit. Ang diameter ng kolum ng tubig na ito ay malamang na 50 metro ang layo, at kapag ito ay nag-spray, naglalabas pa ito ng mga patch ng rainbow light sa paligid nito. Pagkatapos mag-jet out sa taas na ilang libong metro, isang malaking parabola ang iginuhit. Ang jet ng tubig ay aktwal na nakondensed sa hangin sa isang malaking bola ng tubig, na may diameter na 500 metro ang layo, na may isang lilang itim na liwanag sa loob. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng patnubay ng parabola, diretso itong lumipad sa Poseidon Mothership. Binaril mula rito. Did-idi. Umalangaw-ngaw ang malupit na sirena sa buong barko. Ang data ng pag-detect ng intensity ng enerhiya ng water polo na iyon ay parang blowout din, na may mabilis na pagtaas. Surface-to-air soul-guided cannon fired. Putok ng pangunahing baril si Poseidon. Harangin. Mabilis na naglabas ng utos si Chen Zio.
Ang reaksyon ng Poseidon Legion ang pinakamabilis, at libu-libong soul-guided cannon at soul-guided rays ang agad na umatake. Nakaharang sa malaking water polo. Boom! Ang water polo na may diameter na ilang daang metro ay sumabog halos nang tumama ang unang pag-atake. Ngunit pinahintulutan din ito ang higit pang mga pag-atake na dumaan sa tabing ng tubig at mapunta sa walang laman na espasyo. Sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay naging madilim, at isang malakas na pakiramdam ng depresyon ay kumalat sa buong tatlong fleets. Nag-condensed ang malalaking tract at malalaking tract ng dark clouds, at ang water polo na nabasag ay tila naging pinagmulan ng madilim na ulap. Kaagad pagkatapos, isang serye ng mga lilang itim na linya ng tubig ay nahulog mula sa langit, tulad ng isang malakas na ulan, na bumuhos mula sa isang mataas na altitude patungo sa tatlong pangunahing fleets. At hanggang sa oras na ito ay ipinakita ng satellite ang panoramic view ng Behemoth sa malaking screen ng punong tanggapan ng Poseidon Command. Ang buong katawan ay asul at itim, ang malaking katawan ay may malaking ulo at isang maliit na buntot, at ang mga layer ng magic pattern ay tulad ng isang nakakatakot na mukha. Ang asul at itim na pinalaking view ay talagang binubuo ng hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu. Malapit sa tuktok ng ulo, isang malaking bilog na butas ang malinaw na nakikita. Balyina. Ito ba ay isang balyina? Ngunit, anong uri ng balyina ang napakalaki? Biglang naisip ni Chen Zio ang isang maalamat na soul beast. Sa milyon-milyong taon, ang Demon Whale King ng Deep Sea. Noon pang 20,000 taon na ang nakalilipas, sinasabing minsang pinatay ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ang 1,000,000 taong gulang na Deep Sea Demon Whale King at ginawa itong kanyang ikasyam na spirit ring. Ngunit, kung talagang umiiral ito, hindi ba ito pinatay ni Tang San? Bakit dito pa lumalabas? Bukod dito, ang maalamat na Demon Whale King ng Deep Sea ay tila ilang daang metro lamang ang haba. Ang isang nagbabantang premonition ay hindi maaaring hindi manatili sa puso ni Chen Zio. Lahat ng barko, ang pinakamataas na lakas ng protection na takip, bukas. Ang mga layer ng mga kalasag na may maputlang puting halos ay mabilis na binuksan sa mga pangunahing barko, at ang pagbuo ng tatlong pangunahing fleets ay nagsimula ring magbago. Sa sandaling ito, ang mga katangian ng tatlong pangunahing fleets ng Daoluo Federation ay ganap na ipinakita. Bagamat matagal nang nagkaroon ng tunay na digmaan, tiyak na maraming paghahanda para sa digmaan at araw-araw na aktwal na pagsasanay sa labanan. Nasa unahan na ngayon ang malalaking barko. Ang mga punong barko ng tatlong pangunahing fleets at ang Mothership Class Super Existence ay lahat sa harapan. Ang mga susunod na baitang pandigma ay nasa magkabilang panig, at ang mas maliliit na barko ay mabilis na lumilipat patungo sa kanila. Likuran. Walang alinlangan, ang isang mas malaking barko ay maaaring magdala ng proteksyon na kalasag na may mas mataas na lakas ng pagtatanggol. Kapag nahaharap sa ganitong uri ng pag-atake sa saklaw, natural na malulutas ng tuktok na harapan ang mas maraming pinsala. Nang magsimulang magbago ang tatlong malalaking fleet ng kanilang mga porma sayon, ang napakalaking purple-black na patak ng ulan ay lumipad na pababa. Sa isang iglap, ang lahat ng mga sundalo ng tatlong malalaking armada ay parang nakulong sila sa impyerno, at ang hiyawan at nakakatakot na dagandong ay agad na dumating. Sa labas ng proteksyon na takip, kitang-kita ng isa ang mga nagdadalamhating espiritu na nagngangalit na nakakabighani. Ang ilang mahihinang sundalo ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka pagkatapos lamang marinig ang mga tunog na ito. Puff 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 puff, isang siksik na malambot na tunog ang umalangaw-ngaw sa mga proteksyon na kalasag ng lahat ng mga barko, na nagsaboy ng makapal na halo. Ang mga halos na ito ay makapal na ipinamamahagi sa labas ng kalasag na parang mga spot ng liwanag. Ang mga malupit na sirena ay madalas na lumilitaw sa lahat ng mga barko, lalo na ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga barko na gumagalaw. Ulat. Commander ng Legion, ang kalasag ng ating Tier 3 na bangkang baril ay hindi na makayanan ito. Ayon sa pagsusuri, ang pag-atake ay nabubulok. Napakabilis ng pagkonsumo ng enerhiya ng ating kalasag. Ang mga tauhan ng labanan ay agarang nagulat. Lahat ng mga pangalawang baril ng barko ay pangunahing pinaputok sa hangin sa itaas ng maliliit at katamtamang laki ng mga barko. Ang mga Mecha Legions ay nasa loob ng proteksyon na takip at kumakalat palabas mula pagkabata upang mabawasan ang epekto. Kasabay ng utos, bumuhos ang malakas na ulan ng ilang sandali, na nagpapahina sa pag-atake mula sa purple-black rain ribbon na may epekto sa enerhiya. Kasabay nito, na sinamahan ng isang nakakabinging dagandong, ang iba't ibang malalaking artillery na ginagabayan ng kaluluwa ay naglunsad ng isang pambobomba patungo sa malaking figure sa di kalayuan. Ngunit pagkatapos lamang na makumplito ang sarili nitong pag-atake, biglang lumubog ang higanteng balyina at mabilis na sumisid sa ilalim ng dagat. Nawala ang target ng satellite detection, ngunit maaaring makita ng ibang mga detection device na mabilis na lumulubog ang malaking figure na ito, at isang malaking alon ng karagatan ang muling sumugod sa direksyon ng tatlong pangunahing fleets. Ang agos ng karagatan ay naglalaman ng napakalaking enerhiya, na lubhang nakakasagabal sa gabay ng kaluluwa ng uri ng reconnaissance. Ang malaking figure na iyon ay biglang naging blur sa panahon ng paggalugad ng Poseidon Legion. Mabilis, lahat ng mga soul detection device ay nabubuksan sa maximum na lawak, at ang posisyon nito ay dapat na nakalock. Sabik na sigaw ni Chen Zio.
Kung hindi mo matukoy ng malinaw ang posisyon ng kalaban, ikaw ay magiging bulag o mabibingi. Ito ay walang alinlangan ang pinakamapanganib na sitwasyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumulo ang buong dagat. Ang marahas na agos ng karagatan ay lumitaw sa dagat halos kaagad. Sa ilang sandali, nagngangalit ang malalaking alon sa kalangitan, at ang malalaking alon na may taas na 10-10 metro ay gamulong, at naging madilim pa ang kulay ng buong dagat dahil dito. Ang lahat ng elemento ng tubig, at maging ang buong dagat, ay naging mga kaaway ng tatlong pangunahing fleet sa sandaling ito. Nabigo ang lahat ng detection device sa isang iglap. Sa pagkilos ng malalaking alon na biglang tumaas, ang ilang maliliit na barko ay direktang itinapon ng alon. Sa ilang sandali, ang tatlong pangunahing fleets ay biglang nahulog sa kaguluhan. Nagsimulang lumitaw ang liwanag ng apoy sa dagat. Isa itong nakamamatay na pagsabog na hindi kinaya ng ilang maliliit na pananggan ng bangka, at ang mga kalasag ay nabasag ng malakas na pag-ulan ng asid upang pasabugan ang magazine. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Soul Beast ay limitado. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan na magkaroon ng kapangyarihang antas ng Diyos sa mundong ito, ngunit ang kapangyarihan ng kalikasan ay walang hanggan. Gaano man kalakas ang tatlong pangunahing fleets ng Federation, lumilitaw pa rin silang maliit kapag nahaharap sa kamahalan ng kalikasan. Ang mukha ni Chen Zio ay nagbago ng husto sa oras na ito, at sa unang pagkakataon ay lumitaw ang isang naguguluhan na mood sa kanyang puso. Ang hindi kilalang kaaway ay ang pinaka-nakakatakot, at hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon bago niya. Mabilis, humingi kaagad ng tulong sa punong tanggapan, humingi ng suporta. Kasabay nito, pinatunog na ng Central Legion ang alarma nang lumitaw ang malaking si Soul Beast, at binibigyang pansin din nila ang digmaan dito. Hindi na kailangang humingi ng tulong kay Chen Zio. Si Yu Guanzi, ang Magic Pen na si Dao Luo, ay naglabas na ng utos, ang Central Army at ang Northwest Army Air Force ay handang bumangon para sumuporta. Mangyaring ipadala ang Spirit Tower, Shrek Academy, at Tangmen na mataas na mga opisyal upang talakayin ang bagay na ito. Ang God of War ay handang lumaban. Ang pagbabago sa dagat ay biglang dumating kaya't ang lahat ay nataranta. Nang matapos ang mga babaalang salita ni Guyana, lumitaw na ang kalaban. Matandang Chen, ano ang malaking nilalang na iyon? Alam mo ba ito? Tanong ni Yu Guanzi kay Chen Xinji. Pagdating sa mga labanan sa hukbong dagat, walang mas karanasan kaysa kay Hanhai Daoluo Chen Xinji. Talagang ito ang unang tao sa mga kontemporaryong labanan sa dagat. Bukod dito, bilang Hanhai Daoluo, pinakapamilyar din siya sa dagat. Solemn na ang mukha ni Chen Xinji, tulad ng kanyang anak, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking si Soul Beast. Hindi ko alam kung ano iyon. Dapat ay isang si Soul Beast ng mga balyena, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng ganito kalaki. Ngayon ay maaari ko lamang ipagdasal na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Abyss Plane. Ito ay maaaring makaapekto sa celestial phenomenon. Ang saklaw at ang epekto sa dagat ay hindi bababa sa isang quasi-god level powerhouse, at sa itaas ko ay natatakot ako na ang cultivation ay magiging base pa rin. Na umaasa sa pagtaas ng dagat dito, hindi ito isang bagay na maaaring maalog ng ating mga ordinaryong barko, hinihiling ko na personal na pumunta upang tulungan ang tatlong pangunahing fleets na patatagin ang sitwasyon. Okay. Naghintay lang si Yu Guanzi sa kanyang mga salita. Ang Poseidon Legion na personal na pinamumunuan ni Hanhai Daoluo Chen Xinji ay tiyak na madaragdagan ang pagiging epektibo ng labanan ng higit sa 30%. Higit pa rito, sa kanyang maladyos na nakaupo sa bayan, madali niyang haharapin ang makapangyarihang mga kaaway. Boom boom boom. Sa sandaling ito, tatlong dagandong ang biglang lumitaw sa frontline communicator ng command headquarters. Agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Ang lahat ay nagkakaisa na tumingin sa iba't ibang mga gabay ng kaluluwa ng komunikasyon na nakasabit sa isang gilid ng dingding, at biglang natakot ng matuklasan na isang grupo ng mga pagsabog ang lumitaw, at ang lugar kung saan ito lumitaw ay eksaktong lugar kung saan itinatayo ng Blood God Legion ng Blood God Array. Anong lugar? Doon ay dati nang isinara ang daanan ng kalaliman. Ang sitwasyon na hindi nila gustong makaharap sa kalaunan ay dumating, at nangyari ito sa kritikal na sandaling ito. Ang lahat ng mga taong naruroon ay hindi maaaring makatulong sa pagbabago ng kanilang mga kulay sa parehong oras. Biglang tumayo si Yu Guanzi at nag-aalalang sumigaw, ano ang problema? At sa sumunod na sandali, sinagot na ng larawan ang kanyang tanong. Isang malaking kulay abo itim na sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa lupa, at ang pagbuo ng Diyos ng dugo na nasa ilalim ng konstruksyon ay biglang nabasag at nawasak. Bagamat ang nakapalibot na depensibong artilleria ay naglunsad kaagad ng pag-atake. Ngunit pagkatapos nilang ipasok ang kulay abo itim na hanay ng liwanag, halos agad silang napalunok. Isang grupo ng mga silweta ang humiwalay sa kulay abong itim na sinag ng liwanag, at ito ay isang malaking Guardian Longicorn. Sa likod ng mga Abyssal Guardian Beetles na ito, hindi mabilang na Abyssal na nilalang ang lumipad pataas na parang blowout, umaatake sa lahat ng direksyon. Oo, ang Abyss Channel ay muling binuksan, at ang Abyss na nilalang ay bumalik. Nang walang utos ni Yu Guanzi, ang lahat ng sistema ng pagtatanggol ay nakabukas. Ang dagandong ng iba't ibang mga gabay ng kaluluwa, ang saklaw ng mga shell,
at Sinag ay biglang bumulusok sa lubhang hilagang lupain, na naging napakapayapa sa unang sandali, sa kaguluhan muli. Habang gulat na gulat, agad na sinabi ni Yu Guanzi kay Hanhai Daoluo Chen Xinji sa tabi niya, "Old Chen, pumunta ka pa rin sa Poseidon Legion. Walang mawawala sa dagat. Kung wala ang sea barrier, hindi natin mapipigilan ang pagsalakay ng mga abyssal na nilalang." Okay. Sumang-ayon si Chen Xinji, tumalikod at naglakad palabas. Imposibleng ang kapangyarihan ng isang tao ay pangalagaan ng mga manunood, dapat siyang pumunta sa lugar kung saan maaari niyang gampanan ang kanyang papel sa pinakamaraming lawak. Lumingon si Yu Guanzi kay Guyana at sinabing, "Ang sinaunang pagoda master, kailangan din kitang guluhin. Mangyari lamang na akayin ka na dumaan sa Spirit Pagoda Powerhouse, hilingin sa akin." Okay. Tumango si Guyana at tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang abyssal energy ay mayroon ding napakalalim na kahulugan. Ang biglaang pag-atake ay nagulat sa buong hukbo ng Unyon. Ang tanging bagay na dapat madama ng hukbo ng Unyon ay hindi pa nila iniurong ang kanilang mga tropa. Pinapanatili din ito ang kasalukuyang pinakamataas na lakas ng Federation dito. Halos sabay ding nakatanggap ng alarma ang Shrek Academy at ang istasyon ng Tang Sect. Si Ling Zichen, na nagpapagaling, ay agad na tumalon. Mabilis siyang lumabas ng silid, pumunta sa gilid ng life tree, at tumingin sa malayo. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ang artillery sa dikalayuan, at malinaw na maririnig ang dagandong ng putok ng artillery. Sumimangot si Ling Zichen at bumulong sa sarili, sa lalong madaling panahon, sila ay nakabawi kaagad. Tila ang Eternal Heaven ay hindi nakapagdala sa kanila ng isang mapangwasak na dagok. Kahit papaano pagkatapos ng malakas na pambobomba ng walang hanggang langit, maaari pa rin silang mag-transform sa abyssal na enerhiya at ganap na muling pagsilang. Ang walang hanggang langit ay ginagamit lamang bilang isang sinag, kung tutusin, ang kapangyarihan nito ay maaari lamang ng isang iba. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa subtree ng buhay sa tabi niya. Ayon sa kahilingan ng Holy Spirit Daoluo Yali, hindi siya makaalis sa lugar na ito matapos siyang masugatan ng husto. Dapat niyang dahan-daang ayusin ang kanyang katawan sa ilalim ng pagpapakain ng subtree ng buhay, lalo na upang mapunan muli ang kanyang sariling enerhiya sa buhay. Mas maliit ang posibilidad na gagamitin niya muli ang Eternal Heaven. Sinabi sa kanya ni Yali noon na ang kanyang katawan ay nagdusa ng ilang hindi na mababawi na pinsala sa huling beses na ginamit niya ang Eternal Heaven. Ang pinsalang ito ay hindi maaaring ayusin sa pamamagitan ng paggamot. Posibleng mabawi pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasaayos sa sarili. Posible, ngunit hindi ganap na posible na mabawi. Sinabi sa kanya ni Yali ng Pribado na kahit na mapagaling siya, mahihirapan siyang mabuhay ng lampas sa 6 na po. Sobra na kasi ang pinsala ng huling pagsabog sa pinanggalingan niya. At ito, hindi sinabi ni Ling Zichen sa iba. Ako lang ang nakakaalam nito sa sarili ko. Dumating muli ang nilalang sa kailaliman, ngunit isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Muli, tiningnan niya ng malalim ang direksyon ng putok, at sa sumunod na sandali, tumalikod siya at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid. I-on ang iyong sariling soul guide screen at mabilis na i-decrypt ang isang serye ng mga digital na output. Pagkatapos ay nagsimulang mabilis na ayusin ang ilan sa mga impormasyong nakalap niya sa nakalipas na ilang araw. Para sa Tang Sect, ang mga materyales na ito ang pinakamahalagang bagay. Ang putukan ng artillery sa labas ay tila walang kinalaman sa kanya, at sa oras na ito, alinman sa Shrek Academy o Tang Sect na mga tao ay hindi pupunta sa kanya. Walang napansin kung ano ang ginagawa ng direktor ng Instituto ng Pananaliksik, na dapat naganap na nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan, ay ginagawa. Sa tuktok din ng bundok, halos lahat ng mga eksperto ng Tang Sect at Shrek Academy ay lumabas sa kanilang barracks, na nakatingin sa malayo. Ang mukha ng lahat ay sobrang lapit. Dumating na naman ang hukbo ng abyss. At sa pagkakataong ito, wala na silang walang hanggang langit. Walang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Kahit ngayon lang nakatanggap ng balita, nakatagpo na rin ng pag-atake ang 3 malalaking fleets. Ito ay walang alinlangan na magiging isang brutal na labanan sa kamay. Para sa bawat isa sa kanila, ito ay magiging lubhang mahirap. Ang amorous na Daoluo Zhangzin, Holy Spirit Daoluo Yali, Light and Dark Daoluo Longyeo, Titan Daoluo Yuanen Zenshen, at ilang iba pang extreme Daoluo ay nagtipon na sa oras na ito. Mataimtim na sinabi ni Zhang Xin, ang kabilang partido ay dapat na malinaw tungkol sa kung ano ang ginagawa natin dito. Hindi nila nais na ang pagbuo ng Diyos ng dugo ay makumplito, kaya pinili nilang umatake sa oras na ito. At dapat silang dumating na handa. Sa pagkakataong ito, ang distansya ay mas malapit. At saka, ang abyssal plane ay tiyak na mawawala. Sinabi ni Long Yeo nang walang pag-aalinlangan, hindi pa lumalabas ang Wulan Retreat. Ang Legion ng Tangmen Daoluo palas ang magiging pangunahing puwersa ng labanang ito. Hindi tayo mapaghihiwalay. Bilang pangunahing puwersa ng pakikipaglaban, dapat tayong mag-concentrate ng sama-sama. Iminumungkahi ko na magkasaysayan tayo. Pansamantalang sumali ang mga tao mula sa Lake Academy sa Tang Sect Legion at sundan ka sa laban. Bawasan ang mga matandang casualty hanggat maaari. Eroplano.
Habang nagsasalita, nakatingin siya sa malayo, anong ginagawa niya? Ang Poseidon Legion ay inatake, at tiyak na hindi siya uupo at manunood. Ang kaaway ay maaaring maglunsad ng opens iba mula sa dalawang aspeto ng sabay. Sa pagkakataong ito, kumpara sa dati, kahit na walang Blood River Killing God Array, tiyak na hindi bababa ang antas ng kahirapan. Tumango si Zhang Xin at sinabing, iyon lang ang nandoon. Hindi ko inaasahan na muling aatake ang Abyss Plane ng ganoon kaga. Sana ay makabalik kaagad si Wulan. Kung wala ang kanyang gintong dragon na si Bat, ang labanang ito ay hindi magiging madaling labanan. Mabilis na nagtipon ang malalakas mula sa Tang Sect at Shrek Academy. Sa panig ng Tang Sect, pinamumunuan ang mapagmahal na si Daoluo Zhang Xin, kasama ang maraming malalakas na tao sa Daoluo Palace. Kabilang sa mga ito, mayroong hanggang 15 pinamagatang Daoluo, at 5 sa kanila ang umabot sa antas ng Super Daoluo. Kung hindi dahil sa sakuna na binomba ang Shrek City noong una, mas mataas ang bilang na ito. Sa panig ng Shrek Academy, pinamumunuan ang Light and Dark Daoluo Longyeo, at maraming Extreme Daoluo, kasama ang Shrek Seven Devils at lahat ng powerhouses ng nakababatang henerasyon. Kabilang sina Wu Changkong, Lan Muzi, Tang Yinmeng, Jin Xiong Yang Yansaya, Bishay Xingyiren, Immortal Shu Yucheng, nakulong na Luo Guixing, Nether Wu Sido, at iba pa. Ang mga batang powerhouse na ito ay kapanahon ni Tang Wulan. Bago ang paglansad ng Eternal Kingdom, hindi sila gumanap ng papel sa labanang iyon, ngunit sa pagkakataong ito, sila ay magiging tunay na kasali sa larangan ng digmaan. Tumingin si Zhang Xin sa lahat at sinabi sa malalim na boses, gagawin ko ang aking tungkulin. Bago bumalik si Wulan, ako ang mamumuno sa labanang ito. Ikaw Extreme Daoluo ay sasama sa akin. Ang layunin natin ay ang emperador ng kalaliman. King-level powerhouse. Bagamat ang mga nilalang sa kailaliman ay maaaring ipanganak na muli sa pamamagitan ng pagbabalik ng enerhiya, mas malakas ang kalaliman na tatagal upang muli ang kanilang kapangyarihan hanggat maaari. Huwag munang paghiwalayin ang iba, ang Daoluo Temple Tangmen Legion ay nahahati sa 10 koponan, ang bawat isa ay may 100 tao, ang titulong Daoluo ng Shrek Academy, mangyaring magkalat sa iba't ibang mga koponan. Intindihin, sabay-sabay na sabi ng lahat. Tumingin si Zhang Xin kay Wu Zhangkong at sinabing, Zhangkong. Bilang karagdagan sa Extreme Daoluo, ikaw, Lan Muzi, Tang Yinmeng, at kayong tatlo at ang Shrek Seven Devils ay bumubuo ng isang team, kasama pa si Sima Jinchi. 10 tao. Responsable sa pagliligtas sa gitna. Alinmang pangkat ang makatagpo ng problema, maaari mo itong suportahan saan man ito naroroon. Ikaw ang mag-uutos. Okay. Malamig pa rin ang tingin ni Wu Changkong. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Zhang Xin sa kanya na pangasiwaan ang napakahalagang rescue team na ito sa halip na hayaang si Lan Muzi, na may mas mataas na cultivation base kaysa sa kanya, ang mamuno, ay higit sa lahat dahil inilabas niya ang halos lahat ng Shrek Seven Devils ng henerasyong ito, at ang relasyon sa kanya ay halatang higit pa. Lumapit ka. Okay, let's set off now. Let's go. Gaya ng sinabi niya, si Zhang Xin ang nanguna at umangat sa ere. Ang lahat ng Ultimate Daoluo, kabilang ang pangunahing katawan na si Daoluo Airong ng Ultimate Daoluo Level Cultivation Base, ay sumunod sa kanya at pumailan lang sa himpapawid, nangunguna sa direksyon ng larangan ng digmaan. Yung iba malapit sa likod. Pinangunahan ni Wu Changkong ang rescue team na lumipad, at pagkatapos ay ang Tangmen Army Corps. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinakita ng Tang Sect Legion ang kanilang malakas na background, na may mga sinag ng liwanag na nagniningning ng maliwanag, na nagiging malalaking mecha. At ang mga mecha na ito ay walang pagbubukod, lahat ng mga ito ay itim na kumakatawan sa mga super mecha. Ang isa o dalawang itim na mecha ay wala sa hukbo. Ngunit ang isang legion na ganap na binubuo ng mga black level na mecha ay medyo kahanga-hanga. Tanging ang mga Soul Master na organisasyon sa antas ng Tang Sect at Spiritual Pagoda ang maaaring magkaroon ng ganitong antas ng background. Bagamat mayaman ang Spiritual Pagoda, halos lahat ng direksyon ng kanilang pananaliksik ay nasa kaluluwa. Mayroon pa ring agwat sa pagitan ng siyentipiko at teknolohikal na background at ang Tang Sect, na 2 beses ang haba ng kanilang kasaysayan. Sa oras na ito, sa larangan ng digmaan, ang digmaan ay nagsimula ng puspusan. Pagkatapos magmadaling lumabas sa kailaliman, ang malalaking Guardian Beetle na nagdadala ng abyssal powerhouses ng iba't ibang lahi, agad nilang ginamit ang kanilang mga katawan bilang mga kalasag upang takpan ang abyssal powerhouses sa likod, at ginamit ang kanilang super defensive power para lumaban mula sa Federal Army. Isang mabangis na pag-atake. Upang harangan ang channel ng kalaliman, ilang mga pangunahing federasyon ay hindi nagligtas ng pagsisikap. Ang iba't ibang malakihang defensive soul guide ay nakaayos sa paligid. Hindi lamang mayroong mga defensive front sa paligid, ngunit mayroon ding maraming malalaki at napakalaking umaatake na mga gabay ng kaluluwa sa bundok sa di kalayuan. Ang aparato ay nakatutok sa panig na ito. Napakalakas na ng depensa ng Guardian Beetle, ngunit sa ilalim ng malakas na putok ng artillery, babagsak pa rin ito paminsan-minsan. Ang mga nilalang sa kailaliman na nalantad sa baliw na sunog ng artillery ay likas na hindi komportable, at naging kulay abo-itim na ambon.
Hanggang sa oras na ito, ang kulay abu-itim na liwanag sa kalaliman na channel ay hindi na lumuwa, na nagpapakita ng parehong madilim na kuweba tulad ng dati. Ungol, dagandong, dagandong. Isang mahinang dagandong ang umalangaw sa Abyss Channel. Sa sumunod na sandali, isang malaking nilalang sa kailaliman ang gumapang palabas dito. Napaka-weird ng nilalang na ito. Mukhang isang malaking butiki sa kabuuan. Napakalaki ng ulo nito, nasasakop nito ang halos isang katlo ng katawan nito, at mahigit 50 metro ang haba ng katawan nito. Sa mga nilalang ng kailaliman, maaari din itong ituring na isang partikular na malaking katawan. Ang mga paa ay napakatibay, gumagapang sa lupa. Ang buong katawan ay natatakpan ng siksik na kulay abu-itim na kaliskis. Ang pinaka-natatanging katangian ay ang mga mata nito. Ang loob ng nakaumbok na mga mata ay tila binubuo ng maraming tambalang mata. Naglalabas ng asul na liwanag. Sa susunod na sandali na gumapang palabas ang abyssal na nilalang na ito, ang mga mata nito ay biglang sumabog sa asul na liwanag, naging isang asul na liwanag na pelikula upang agad natakpan ang buong katawan. Kaagad pagkatapos, ang malaking katawan nito ay nawala sa manipis na hangin. Daoluo Federation Army Combat Command. Si Yu Guanzi ay binibigyang pansin ang frontline na larawan. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos matanggap ang balita na ang mga powerhouse ng Tang Sect at Shrek Academy ay umalis, at nakitang hindi nakikita ang malaking nilalang sa kailaliman. Ano ang sitwasyon? Bakit hindi ko na ito makita? Naka-on ang lahat ng soul detection device, kaya hindi mo ito dapat gawing invisible. Nang maging invisible ang behemoth, naramdaman ni Yu Guanzi na parang nakatayo ng patayo ang kanyang mga buhok. Siya ay nagkaroon ng foreboding halos kaagad na ang abyssal na nilalang na ito ay magiging lubhang mapanganib. Ang lahat ng mga gabay sa pagdetect ng kaluluwa ay ganap na nabuksan. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalakas na sigaw ang biglang lumabas mula sa kalaliman ng channel. Ang sigaw na ito ay naging isang walang kapantay na sound wave, na agad na tumawid sa mga manunood. Ang gayong malakas na pagsabog na dagandong, sa sandaling ito, ay ganap na natatakpan ng sigaw na ito. Maging si Yu Guanzi, na nasa punong tanggapan, ay nakaramdam ng dagandong sa kanyang mga tainga, at ang kanyang utak ay biglang nawala ng malay. Alam mo, siya ay isang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Si Yu Guanzi ay ganoon pa rin, pabayaan ang mga ordinaryong sundalo sa larangan ng digmaan. Sa susunod na sandali na lumitaw ang hiyawan, halos lahat ng mga pag-atake sa buong larangan ng digmaan ay naging magulo. Ang Soul Guide Ray ay hindi puro, at ang Soul Guide Shell ay lumipad palayo. Biglang nagkagulo sa larangan ng digmaan. At sinasamantala pa lang ang oras na ito, lumabas na ang mahigit 100 higanteng butiki na katulad ng dati, at isa-isang naglaho sa kawalan ng nakikita. Isang figure ang dahan-daang bumangon mula sa daanan ng kalaliman. Siya ay tao at mukhang napakagwapo, ngunit sa oras na ito ang kanyang mga mata ay nakaumbok palabas, isang kakaibang madilim na asul na kumikinang. Kung titingnan mo lang sa mukha, medyo kamukha ito ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga ekspresyon sa mukha ay mukhang napakapangit, ito ay ang espiritong emperador. Ang 10 dakilang emperador ng kalaliman ay pangalawa lamang sa emperador ng kalaliman na pantas. Galit na galit si Ling Di. Nang dumating ang pag-atake ng walang hanggang langit, siya ay nasa loob ng saklaw ng pag-atake. Hindi niya akalain na ang mga sandata ng tao ay maaaring maging napakalakas na sa sandaling iyon, naramdaman pa niya ang isang abyssal sage na bumaba. Pagkatapos ay nasugatan siya sa nakakatakot na pagsabog. Bagaman nakatakas siya sa unang pagkakataon at sinubukang tumakas sa bangin, dumanas pa rin siya ng maraming trauma. Maliban sa Sovereign of the Abyss, ito ang unang pagkakataon na may nasaktan sa kanya. At ang espiritong emperador, na palaging pinakamahalaga sa kanyang katawan, ay labis na nagalit dahil dito. Ang pangunawa ng mga tao sa abyssal na nilalang ay talagang hindi komprehensibo, at hindi lahat ng abyssal na nilalang ay handang muling ipanganak. Walang kwenta ang mga mabababang nilalang na iyon, dahil wala man lang silang karunungan, ngunit may instinct na lumaban. Sa ilalim ng pamumuno ng mga patriarch ng lahat ng lahi, sila ay namamatay at namamatay. At kung mas mataas ang nilalang sa kailaliman, mas itinatangi ito. Dahil kapag namatay sila, bagamat ang isa pang pag-iral na tulad nito ay ipanganak muli sa eroplano, ang lakas ay magkatulad. Bilang karagdagan sa pagkuha ng mahabang panahon, ang pinakamahalagang punto ay hindi ito ang muling isinilang. Halimbawa, kung ang espiritong emperador ay namatay, ang isang espiritong emperador ay muling isisilang sa ikalawang antas ng kanyang kalaliman. Ngunit iyon ay mag-evolve ng isa mula sa kanyang angkan at sumisipsip ng abyssal na enerhiya na iniwan niya upang makumplito ang ebolusyon na ito. Sa katunayan, siya mismo ay patay pa rin. Matapos maabot ang katayuan ng isang tao na higit sa 10,000 katao, nasaan ang mga advanced na abyssal powerhouse na handang mamatay. Mula sa pananaw ng Abyss Sovereign, hindi mahalaga kung sino ang kanyang nasasakupan o lingkod, ngunit ang mga high-level na nilalang sa kailaliman ay hindi handang mapahamak. Kaya naman, nang masugatan si Ling Di sa pambobomba, umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Isa na siyang spiritual cultivation base ng Divine Origin Realm, at muntik niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay ng hindi inaasahan. Ito ay hindi pa nagagawa sa kanyang karanasan.
Sa makatuwid, nang ang Abyssal Army ay naglunsad ng isang counterattack, ang kanyang posisyon ay dapat nalalabas pagkatapos ng larangan ng digmaan, ngunit bumalik siya sa larangan ng digmaan sa unang lugar. Itinuro sa kanya ng banal na espiritu na ang nakaraang pagsabog ay maaaring ang walang hanggang langit, at sa mundo ng mga tao, mayroon lamang isang walang hanggang langit. Sa makatuwid, pinupuno siya ng galit ng paghihiganti, hindi ng takot. Ang sigaw na iyon ay isang buong walang habas na pag-atake na sumiklab ng buong lakas. Ang tunog na ito ang mas malapit sa larangan ng digmaan, at kung saan mahina ang mga depensa ng Soundwave, hindi ko alam kung gaano karaming mga sundalo ng Unyon ang direktang pinatay hanggang sa mamatay. Marami pa ang natroma sa iba't ibang antas. Bahagyang namutla lamang ang mukha ni Lingdi, ngunit pagkatapos na mailabas ang pag-ungol, mas gumanda na ang kanyang puso. Sa sandaling ito, isang pilak na figure ang nahulog mula sa langit, at ang pamilyar na aura ay lumitaw din sa harap ng Spirit Emperor. Ang Silver Dragon Spear ay tumawid sa abyssal energy na lumitaw na sa battlefield, at ang Silver Dragon na si Wulan Guyana ay nakatitig sa pangalawang tao sa abyss plane na may nakakapasong mga mata. Bahagyang ipinikit ni Lingdi ang kanyang mga mata, ikaw pala. Napakabuti. Mamamatay ka, lahat kayong mga tao ay mamamatay. Habang nagsasalita, niyugyug niya ang kanyang katawan at sinunggaban si Guyana. Ang hangin sa paligid ng katawan ay marahas na nasira, na parang ang hangin mismo ay nasusunog. Pagsabog ng kalawakan. Ang Silver Dragon Spear sa kamay ni Guyana ay nakatutok sa hangin, at 8 silver na ilaw ang mabilis na lumiwanag sa paligid niya, naging 8 light door. Bagamat ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan ay marahas na napilipit, hindi nito nagawang lampasan ang Thunder Pond at salakayin siya. Itinaas ni Lingdi ang kanyang kanang kamay at gumawa ng virtual press kay Guyana. Biglang, lahat ng baluktot na hangin ay agad na nakompres sa isang pilak puting bola ng liwanag, na malapit nang sumabog sa harap ni Guyana. Ang Silver Dragon Spear sa kamay ni Guyana ay gumuhit ng arko, at biglang, 4 na light ball na dilaw, asol, pula, at cyan, na kumakatawan sa elemento ng lupa, elemento ng tubig, elemento ng apoy, at elemento ng hangin, ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ay naging isang string ng liwanag na parang bahaghari, na bumabangga sa pilak na bola ng liwanag. Boom! Nasira ang espasyo at nayanig ang mundo. Sabay na bamantong hininga ang magkabilang panig. Ang Lingdi ay nanginginig ang kanyang itaas na katawan, habang si Guyana ay lumulutang sa likod ng kanyang katawan. Parang walang nagsasamantala. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang dagandong na sinamahan ng liwanag ng apoy ang lumitaw. Nagkaroon na ng problema sa F-defense line sa kaliwa. Masyadong nangingibabaw ang hiyawan na ngayon lang ni Lingdi. Bilang isang resulta, ang mga sundalo na nasa defensive position, na hindi mga Spirit Master, ay halos patay sa pinakamalapit na distansya. Sa mga Soul Master, tanging ang may mas mataas na cultivation base ang nakaligtas. Natural na hamina ang offensive power ng defensive line. Sinamantala din ng isang dosenang higanting butiki na nawala ng palihim ang pagkakataong ito upang marating ang gilid ng burol sa kaliwa. Nang muling lumitaw ang kanilang mga katawan, agad silang naglunsad ng isang galit na pagsira. Ang mga higanting butiki na ito ay sikat sa Abyss Plane. Ito ay kabilang sa sariling angkan ng Emperador ng Espiritu, at tinatawag nila ang kanilang sarili na angkan ng Espiritu. Sa iba pang mga lahi sa kailaliman, sila ay tinatawag na Abyss Spirit Dragon. Tinukoy din bilang Yuanlong para sa maikli. Ang Abyssal Spirit Dragon clan na ito ay napakaliit, ngunit likas na malakas ito. Ang bawat tao ay ipinanganak na may espiritual na kapangyarihan sa espiritual na kaharian. Ito rin ang kanilang pinakamakapangyarihang lugar. Mahusay sa invisibility, at ito ay isang espesyal na paraan ng invisibility sa pamamagitan ng enerhiya ng kalaliman, na lubhang mahirap makilala. Ang kanilang individual na pagiging epektibo sa labanan ay napakalakas. Sa Abyss Plane, ang lalim ng Abyss pagkatapos ng 30th floor, maging ang Patriarch, ay mas mababa pa rin sa lakas ng Abyss Spirit Dragon. Ang bilang ng buong lahi ng espiritu ay halos hindi lalampas sa 50, ngunit umaasa ito sa sarili nitong lakas. Noon lamang sinuportahan ang katayuan ni Lingdi bilang pangalawang Panginoon ng kalaliman. Sa pagkakataong ito ang Emperador ng Espiritu ay nagdala ng higit sa 100 abyssal na espiritong dragon ng sabay-sabay, na itinuturing na bilang isang bloodbath. Kapag namatay na ang Abyss Spirit Dragon, kakailanganin pa nito ang tulong ng Abyss Holy Monarch para maglabas ng ilang pinagmumulan ng kapangyarihan kung gusto nitong maipanganak muli. Kadalasan ay labis na pinahahalagahan ni Lingdi ang kanyang mga tao. Kapag ang mga mata ng espiritong dragon ay lumiwanag at naglabas ng mahinang asul na liwanag, lahat ng nasa loob ng 100 metro sa kanilang harapan, kabilang ang kalasag ng enerhiya, ay magiging alikabok sa isang nakakatakot na pagkabigla. Kahit na ang mga bihirang metal ay hindi makayanan. Ang espiritong emperador ay ang hari ng mga espiritong dragon, at ang pinakamakapangyarihan sa kanyang angkan ay ang espiritual na kapangyarihan. Ito ay ang pagkakaroon ng Abyss Plane na bihirang umasa sa espiritual na kapangyarihan bilang pangunahing paraan ng labanan. Ang kakila-kilabot ng kapangyarihan ng pag-iisip ay na ito ay naiiba sa anumang iba pang enerhiya, na parang hindi nakikita, ngunit kapag ito ay pumutok, ito ay direktang umaatake sa pinagmulan nito.
Ang bawat espiritong dragon ay nagtataglay ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, at sa mga espiritu ng tao, maging ang Super Daoluo, hindi lahat ay makakarating sa espiritual na kaharian ng espiritual na kaharian. Bukod dito, sa malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, maiiwasan din niya ang masamang kapalaran, midama ang mga kalapit na kaaway, at gumawa ng mga pagbabago anumang oras. Ang mas nakakatakot ay ang mga espiritual na kapangyarihan ng Abyss Spirit Dragon Clan ay maaaring konektado sa isa't isa. Nakapatong sa isa't isa. Sa makatuwid, mas maraming espiritong dragon ang magkasama, mas malakas ang pagiging epektibo ng labanan. Sa maraming Abyssal Spirit Dragon, mayroong 3 ulo na halos 100 metro ang haba. Sa oras na ito, magkatabi silang nakatayo sa tuktok ng bundok, at ang kanilang mga asul na mata ay namumulaklak. Ang 3 Abyssal Spirit Dragon ay sabay-sabay na sumisigaw pataas, at kitang-kita nila na mula sa kanilang mga ulo, bawat isa ay naglabas ng isang bilog ng asul na halo, at ang 3 bilog ng halo ay nagsanib at kumalat sa malayo. Mabilis na takpan ang buong larangan ng digmaan. Higit pang mga abyssal na nilalang ay parang blowout na, nagmamadaling lumabas sa Abyss Channel, sinasamantala ang pagkakataon ng nakapaligid na sistema ng depensa na lubos na mabawasan, at kasabay nito ay naglulunsad ng epekto sa lahat ng direksyon. Ang higit na nakakagulat ay ang hukbo ng kailaliman, na sa una ay tila magulo, ay may pakiramdam ng kaayusan pagkatapos na ikalat. Hindi lahat ng lahi ay kumikilos ng nag-iisa, ngunit isang kombinasyon ng iba't ibang lahi. At ang tugma ay napakamakatwiran. Halos mabilis na sumugod sa sistema ng pagtatanggol na itinatag ng Federal Army at sinimulan itong sirain ng galit na galit. Federal Army Command. Pagkatapos ng maikling utak na blanko, nakabawi si Yu Guanzi, at lahat ng lumalabas sa malaking screen ay nakalock, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Ang buong sistema ng pagtatanggol ng Federal Army ay maingat na idinisenyo, at maraming makapangyarihang mga gabay sa kaluluwa na tulad ng depensa ang na-deploy. Kabilang ang malakihang heavy ion ray at iba pa. Ngunit sa napakaikling panahon, ito ay bumagsak. Dahil dito, hindi katanggap-tanggap si Yu Guanzi. Bilang Commander-in-Chief, sa oras na ito alam niyang hindi siya maaaring magpanik. Kaagad na tinanong, nasaan ang mga tao sa templo ng digmaan? Dumating ka sa frontline kaagad. Ang lahat ng mga Mecha Legion ng Central Legion ay ipinadala upang utusan ang Western Legion at ang Northwest Legion na manatili sa linya ng depensa. Siguraduhin bawiin ang mga depensibong posisyon sa harap. Mahigpit ang kanyang labi. Alam niya na sa panahong ito, ang pag-asa lamang sa hukbo ay hindi na sapat para maitaboy ang malakas na kalaban. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na ang malalakas sa harap na linya ay makakahadlang sa pagsulong ng kalaban. Sa sandaling ito, sa frontline na larangan ng digmaan, ang defensive na posisyon ay mabilis na nailabas mula sa isang puwang. Hindi bababa sa 5 pangkat ng mga abyssal na nilalang ang sumugod sa isang direksyon. Matapos masira ang defensive line, dumiretso sila sa unahan at dumiretso sa gilid ng burol sa unahan. Ang posisyon na inookupahan ng Abyss Spirit Dragon. Ang malalaking butiki ay nag-uutos sa mga nilalang ng kalaliman, at dapat silang talunin. Isang pagsabog ng sigaw ang umalingaw sa hangin, na hindi alam kung sino ang gumawa nito. Agad ding sumugod ang 12-12 ng mga figure patungo sa direksyon ng gilid ng burol. Ang mga tao mula sa templo ng digmaan ang dumating. Ang mga sumugod sa kanila ay ang mga powerhouse ng Spirit Spreading Pagoda. Sa oras na ito, ang lahat ay hindi maaaring magbayad ng pansin sa komunikasyon. Ang mga Diyos ng digmaan ng God of War Temple ay dumiretso sa gilid ng burol sa pamumuno ng Lord of the God of War Temple na si Yutian Daoluo Guanyo. Ayon sa mga defensive stitches na ginawa noon, ang mga defensive position sa inner circle ay ang pinakamakapangyarihang soul guide, at pagkatapos ay ang defensive soul guide na nakaset up sa nakapalibot na mga bundok upang tulungan ang depensa, at pagkatapos ay ang panlabas na bilog. Mayroon lamang 3 defensive lines sa kabuuan. Sa oras na ito, ang posisyon na inookupahan ng Abyss Spirit Dragon ay katumbas ng 2 defensive front na nasira. Sinong mag-aakala na ganito kabilis? Sa makatuwid, gumawa si Yutian Daoluo ng isang mapagpasyang desisyon. Alam niya na ang puwang na ito ay dapat na hadlangan, kung hindi, ang mga nilalang sa kailaliman ay magmadaling lumabas sa puwang na ito, at ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Ngunit tulad ng kanyang pinangunahan ng maraming makapangyarihang tao mula sa templo ng digmaan hanggang sa tuktok ng bundok, isang grupo ng mga figure ang biglang humiwalay mula sa hukbo ng kailaliman. Binuksan ng kaakit-akit na emperador na lumilipad sa unahan ng kanyang mga braso, tulad ng isang malaking ibon, sa napakabilis na bilis. Halos bago lumingon ay nasa harap na siya ni Yutian Daoluo. Niyugyug niya ang kanyang katawan at agad na binago ang 12-12 ng mga figure, na tila sabay-sabay na umaatake sa lahat ng mga Diyos ng digmaan. Ngunit malinaw na nararamdaman ng lahat na nakakulong sila sa kanya. Ang matatalim na paghinga ay nagsasalsal sa hangin, parang isang malaking lambat na nabuo ng isang matalim na talam, na tumatakip sa kanila. Malamig na bamantong hininga si Guan Yu, at bahagyang itinuro ang ethereal spear. Ang mga figure ng kaakit-akit na mga emperador ay tila nalock sa isang iglap. Sa susunod na sandali, sa isang matalim na tunog ng ding, nahulog ang katawan ni Mei Huang mula sa maraming mga clone sa gulat.
Sa hitsura ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mukha, ang katawan ng Mei Huang ay naging isang clone muli, ngunit sa pagkakataong ito ay 7 na lamang. Ang 7 figure ay pinaghiwalay muna, at pagkatapos ay pinatong sa isa't isa, at ang isang kamay ay inilabas sa kawalan, naging isang phantom light at anino sa Yutian Gun. Ding! Sa malutong na tunog, tumalbog ang sibat ni Yutian, ngunit mabilis na sumugod ang katawan ni Guan Yu. Nakaturo ang buntot ng baril, at nagkaroon ng biglaang pagbabago sa hangin. Higit pa sa mundo. Bago pa malaman ni Mei Huang kung ano ang nangyayari, naabot na siya ng baril ni Guan Yu. Sa pagmamadali, kumikislap lang si Mei Huang, at tinanggap niya ang suntok gamit ang kanyang balikat. Sa muffled sound, tumilapon ang katawan niya habang umiikot sa sobrang bilis. Si Yutian Daoluo ay palaging isang taong sumasalok ng liwanag at nagpapalusog sa dilim, at kahit na ang maraming makapangyarihang tao sa Temple of War ay hindi alam kung gaano kalaki ang maaabot ng tunay na lakas ng Yutian Daoluo na ito. At sa larangan ng digmaan sa oras na ito, tiyak na wala na siyang reserbasyon. Nang hindi hinahabol ang Emperor Mei, walang mas mahalaga kaysa sa pagsaksak sa puwang. Sa isang alon ng malaking kamay ni Guan Yu, marami sa mga eksperto sa Temple of War ang sumugod na patungo sa mountain bag. Ngunit sa mga sandaling ito, pumikit ang kanyang mga mata, dahil bigla niyang nakita na parang madilim na ulap ang tumatakip dito ng napakalaking abyss bombi. Nakita nila na ang agwat dito ay hindi maaaring sirain, ngunit mula sa pananaw ng eroplano sa kailaliman, narito nga ang pinakamagandang pagkakataon. Hanggat maaari itong makalusot sa pagkubkob, kung gayon ang labas ng mundo ay magiging malawak at lumulukso sa kalangitan at hahayaan ang mga ibon na lumipad. Bukod dito, sa kakayahang pumatay ng mga nilalang sa kailaliman, sa sandaling sumugod sila at nagsimulang pumatay, magdadala ito ng matinding gulat sa Daoluo Federation sa napakaikling panahon. Sa oras na iyon, natural na mapipigil ang frontline na hukbo, at malapit na ang pagbagsak. Kapag bumagsak ang hukbo, tapos na ang lahat. Kumislap ang mga mata ni Emperor Feng, lumulutang sa malayong hangin. Hindi mabilang na mga bombies ang nag-spray mula sa ibaba, na kumalat ng labis sa hangin sa ilalim ng kanyang utos. Ang pagharang sa mga air reinforcements, ito ang kanyang gawain. Hindi lang si Emperor Feng ang lumitaw, may isa pang itim na figure sa harap ni Guan Yu. Ang maganda at maesla na mukha ay puno ng kamatayan, hindi ba ito ang itim na emperador sa 10 dakilang monarch ng kailaliman? Ang isang bahagyang pagkakaiba sa nauna ay ang hitsura ni Heidi ay hindi perpekto ngayon, dahil ang kanyang kaliwang braso ay nawawala ng kalahati, ngunit ang makikita ay kung saan ang kanyang kaliwang braso ay nabali, tila mayroong hindi mabilang na mga kulay abo. Ang maliit na itim na uod ay gumagapang at dahan-daang lumalabas. Oo, ito ang trauma na dulot ng walang hanggang langit. Ang Black Emperor ay hindi kasing swerte ng Ling Emperor, siya ay halos nasa core area ng pagsabog noong panahong iyon. Siya ay medyo maswerte. 4 sa Abyss Kings na kasama niya ang direktang napatay ng pambobomba, na walang natira. Sa kanyang sariling malakas na lakas, nakaligtas lang ang Black Emperor nang ang kanyang katawan ay sabog sa kalahati. Sa tulong ng Abyss Sovereign, inabot ng napakaraming araw bago tuluyang makabawi. Maging ang abyssal na mga nilalang ay puno ng takot para sa walang hanggang langit. Sa kabutihang palad, sa kanilang ketulusan, mayroon lamang isang bagay. Ang pagkakita sa mga tao sa oras na ito ay masasabing labis na nagseselos. Bumukas ang mahabang buhok sa likod ng kanyang ulo at naging bilog ng itim na gulong ng buhok. Isang malaking purple-black whirlpool din ang lumitaw sa likod niya, at ang malaking suction power ay agad na bumalot kay Yutian Daoluo. Pumunta ka muna sa tuktok ng bundok, at iwanan mo ako dito. Sigaw ni Guan Yu sa malalim na boses. Lalong nanginginig ang sibat ng Diyos sa kanyang kamay, at sa isang iglap, hindi mabilang na mga anino ng sibat ang biglang lumitaw sa paligid niya, at ang bawat anino ng sibat ay tila nahahawakan ng isang malaking kamay sa likod nito. Sa loob ng 1 kilometro ang lapad, ang lahat ay tila nababalot ng mga anino ng baril. Ang abyssal bombies ay nahawakan lamang ng kaunti, at agad na naging abyssal energy at bumalik sa direksyon ng abyssal channel. Ang anino ng sibat na iyon sa langit ay tila naging Panginoon ng mundong ito. Isang suntok ng baril ang yumanig sa mundo. Maging ang mukha ng Black Emperor ay bahagyang nagbago, ngunit ang puyo ng tubig sa likod niya ay naging mas malalim. Nilamon ng malakas na puwersa ng pagsipsip ang halos kalahati ng anino ng baril. Kasabay nito, ang pagkislap ng kanyang figura, at sinampal niya ng palad si Yutian Daoluo. Saan man ito mapunta, ang itim na butas ay namumuo at nilalamon ang mabituing kalangitan. Si Guan Yu ay gumawa ng isang hakbang sa gilid, at kinuha ang Yutian na baril, isang pilak na ilaw ang bumungad sa hangin, na parabang naputol ito sa hangin, hinayaan ang pagsipsip na dumaan sa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Ang mga sinag ng sibat ay bumaril, natipon sa isa, at binaril ang itim na emperador ng marahas. Ang Black Emperor ay umindayog sa isang multo at nilinlang siya patungo sa harapan. Umindayog siya sa tuktok ng ulo ni Guan Yu at pinindot ito ng palad. Ang langit ay tila naging bigat ng palad na ito, at sa cultivation base ni Guan Yu, hindi niya maiwasang ay sabsob ang kanyang katawan pababa. Gayunpaman, ang putok na kanyang sinaksak ay hindi ito binawi, ngunit biglang gumalaw sa hangin.
Biglang, isang malaking puyo ng tubig ang tumangay sa bombi sa di kalayuan at sumabog sa hangin. Biglang naibsan ang panggigipit sa malalakas na lalaki ng Temple of War na sumusuporta sa gilid ng burol. Sa harap ng isang palad na nahulog mula sa langit, biglang pumihit si Guan Yu at inihagis ang kanyang kanang paa palabas upang labanan ang Black Emperor. Bumagsak ang kanyang katawan, at bumangon ang Black Emperor. Ngunit ang sariling 4-character battle armor ni Guan Yu ay nag-spray din sa sandaling ito, na tinakto ng buong katawan, na tunaw ang epekto ng palad na ito. Ang lahat ay kinakalkula ng napakaganda. Hindi na ito purong lakas, ito ay karunungan sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, sunod-sunod na lumabas sa Abyss Channel ang mas maraming Abyss Powerhouse at Holy Spirit Teaching Powerhouses. Dumating na rin ang mga powerhouse ng Spirit Spreading Pagoda. Sumiklab agad ang digmaan. Isang abyssal na hukbo ang sumugod sa pangalawang linya ng depensa, at ang sumugod sa harapan ay isang malaking Guardian Longicorn. Ang mga pakpak sa likod ay nahati, halos ganap na nakaharang sa espasyo sa loob ng 100 metro ang lapad. Sa ilalim ng pangangalaga nito, mayroong isang malaking bilang ng iba't ibang mga nilalang sa abyssal. Ang mga ordinaryong low-grade 6 Cloudbat at 4 Cloudbat ay hindi karapat-dapat na nasa ilalim ng proteksyon nito. Tanging ang mga mataas na antas na karera tulad ng mga demonyo at itim na hari ang may ganitong pagkakataon. Ang mga kanya na Father-type abyssal na nilalang ay halos natakpan ang larangan ng digmaan, na sumasakop sa tagapag-alaga na Celestial Beetle upang sumulong. Bagamat ang mesensi ng sunog ng artilleria ay talagang sinisira ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang, pagkatapos masira ang kanilang mga katawan, sila ay natural na magiging abyssal na enerhiya at lilipad pabalik sa kailaliman. Ang Guardian Longhorn Beetle sa wakas ay dumating sa paanan ng bundok. May peklat na ang napakalaking carapace nito. Ngunit sa sandaling ito, mula sa ilalim ng kanyang carapace, nag-drill out ng isang malaking Abyss Spirit Dragon. Ang mga mata ng Abyss Spirit Dragon ay agad na naging asol. Sa pagkakataong ito ay hindi ito naging invisible, ngunit ibinuka ang malaking bibig nito at nag-spray ng mapusyaw na asul na ambon patungo sa hukbong federal sa tuktok ng bundok. Napakalagkit ng hamog, at tinakpan ng unang kagat ang hukbong kalaliman sa paanan ng bundok. At sa ilalim ng takip ng ambon na ito, agad na nagbago ang lahat ng nilalang sa kailaliman. Sa ilalim ng makapal na ulap, ang 4 na kuko na paniki ay naging 6 na kuko na paniki sa isang iglap, at ang mga mata nito ay naging pula ng dugo sa isang iglap. Ang mabangis at walang takot na mga paniki ay sumugod, at ang mga kaliskis sa ibabaw ng katawan ay natatakpan din ng mga kaliskis. Binabantayan ng mapusyaw na asul na halo ang katawan nito na parang kalasag ng liwanag. Ang parehong ay totoo para sa iba pang mga abyssal na nilalang. Sa ilalim ng mapusyaw na asul na ambon, nagsimula silang mag-evolve ng mabilis, at pagkatapos ay sumisingil sila pasulong. Ang Abyss Spirit Dragon ay mabilis na gumapang pasulong sa ilalim ng mga gwardya ng maraming nilalang sa kailaliman, at pagkaraan ng ilang hakbang, isang makapal na ambon ang bumulwak. Walang talo na ambon. Isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan ng Abyssal Dragon. Sa loob ng saklaw ng hindi magagapi na ambon, ang enerhiya ng lahat ng abyssal na nilalang mismo ay lilito sa isang kumukulong estado. Sa kumukulong estado, agad na susunugan ng mga abyssal na nilalang ang kanilang mga sarili upang makagawa ng mga epekto sa ebolusyon, at hindi sila natatakot sa kamatayan, at ang kanilang mga kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol ay tumaas ng husto. Lalo na ang kakayahan sa pagtatanggol ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Siyempre, ang gayong pagpapabuti ay kailangang magbayad ng isang presyo, hindi hihigit sa 30 minuto, ang lahat ng abyssal na nilalang na sakop ng hindi magagapi na ambon ay magdaranas ng isang malakas na backlash. Para sa mga low-end na abyssal na nilalang, nakamamatay ang backlash na ito. Maging ang mga nilalang na may mataas na antas ng kailaliman ay mabilis na manghihina at hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, para sa napakalaking bilang ng mga abyssal na nilalang, ano ang binibilang ng backlash? Ang gusto nila ay sapat na ang 30 minutong super combat ability. Ang panig na ito ay hindi ang pangunahing direksyon ng pag-atake ng mga nilalang sa kailaliman, kaya kapag ang isang subaw ng ambon ay nag-spray na lamang, hindi ito nakakuha ng maraming pansin mula sa F. Bumuhos ang iba't ibang atake. Ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan nila ang isang problema, at nabigo ang reconnaissance. Sa ilalim ng takip ng makapal na fog, ang lahat ng reconnaissance ay hindi epektibo. Ang defensive line sa bundok ay agad na naging bulag at bingi. Sa makapal na ulap, ang pinakamalaking pagbabago ay si Bon, na napakalaki sa laki. Ang Bon mismo ay parang bundok ng karne. Kapag natakpan ang makapal na hamog, ang hugis ng kanilang katawan ay sumailalim sa karagdagang pagbabago. Ang pagbabagong ito ay talagang nakakatakot. Si Bon, 10 metro ang taas, ay bumukol hanggang 15 metro ang taas, at ang mga patak ng kulay abong mga cuticle ay pinalapot sa ibabaw ng kanyang katawan, na nagiging parang armor. Ang buong katawan ay sinabuyan ng kulay abong itim na ambon. Ang pinaka-nakakatakot ay ang ganitong uri ng mga nilalang sa kailaliman ay orihinal na mas mabagal dahil sa kanilang kahinaan, ngunit sa oras na ito, sa ilalim ng hindi magagapi na fog ng Abyss Spirit Dragon, ang kanilang bilis ay tumaas ng 3 beses, kahit na sila ay umaakyat. Pangkalahatan.
Nangunguna sa maraming abyssal na nilalang na sumugod patungo sa tuktok ng bundok. Ang parehong sitwasyon ay lumilitaw sa halos lahat ng dako. Nang ang mga powerhouse ng templo ng digmaan ay kara-rating lamang sa tuktok ng mahalagang bundok na iyon. Ang nakita niya ay ang mapanuksong mga mata ng tatlong commander-level Abyss Spirit Dragons. Ang Commander-in-Chief ng tatlong malalaking Abyss Spirit Dragon ay halos sabay-sabay na ibinuka ang kanilang malalaking bibig at nag-spray ng hindi magagapi na ambon, na tinakpan ang buong tuktok ng bundok. Biglang, ang mga abyssal na nilalang nakara-rating lang sa bundok ay mabilis na nakaranas ng iba't ibang pagbabago. Lalo na't maraming abyssal na nilalang ang sumusugod dito. Ang isang Guardian Longicore na mapoprotektahan lamang ang 100 metro ang lapad, ay lumaki ng 2 beses sa ilalim ng pagkilos ng hindi magagapi na ambon. Dama po dito ang range attack ng isang War God mula sa himpapawid, at nagdulot lang ito ng bahagyang ripples. Ang mabilis na pagtaas ng hukbo ng kalaliman ay nakarating sa tuktok ng bundok halos kaagad. Ang mga tagapagtanggol sa tuktok ng bundok ay patay na lahat bago sumalakay ang mga Diyos ng digmaan. Si Yutian Daoluo ay wala doon, si Haori Daoluo, na siyang unang Diyos ng digmaan, ay natural na naging pinuno ng lahat ng mga Diyos ng digmaan. Sa sandaling mangyari ito, napagtanto niya kaagad ang kahalagahan ng Abyss Spirit Dragon sa hukbo ng kailaliman. Sa pagkakaroon ng Abyss Spirit Dragon, ang pagiging epektibo ng labanan ng mga nilalang sa kailaliman ay not-able. Dapat patayin ang malalaking butiki na iyon. Hinawakan ni Haori Daoluo Aurui ang kanyang mga kamay sa langit, at ang tatlong karakter na battle armor ay inilabas. Ang kanyang buong katawan ay biglang nasunog sa gitna ng hangin na parang araw. Ang mga Diyos ng digmaan ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon at agad siyang pinalibutan upang protektahan ang batas. Ang mainit na hangin ay marahas na pilipit at umaalon-alon na parang mga alon ng tubig. Mabilis na lumawak ang sariling aura ni Aurui, at ang kanyang cultivation base na malapit sa limitasyon ng level ni Daoluo ay kailangang singilin. May isip kung gaano kalakas ang suntok na ito. Agad na naramdaman ng three-headed commander-level Spirit Dragon King ang banta mula sa hangin. Tila sila ay konektado, at sabay na itinaas ang kanilang mga ulo at ibinuka ang kanilang mga bibig sa hangin. Kahit na ang mga Diyos ng digmaan sa paligid ng Aurui ay walang narinig na anumang tunog, ngunit si Aurui na nag-iipon ng kapangyarihan ay umungol, at ang malaking elemento ng apoy na katatapos lang namuo sa kanyang katawan ay biglang sumabog sa isang hindi matatag na estado. Boom! Sa kalangitan, isang ulap ng kabute ang namumulaklak sa paligid ng Hautian Daoluo Aurui. Ang mga Diyos ng digmaan na nagpoprotekta sa kanya ay lahat ay nakakalat sa biglaang pagsabog na ito. Ang isinagawang pag-atake ni Hautian Daoluo ay parang isang inihandang bomba, ngunit ito ay pinasabog ng tatlong hari ng espiritong dragon na may sobrang siksik na kapangyarihan sa pag-iisip na sumisigaw. Biglang-bigla, higit sa 100 ng Gods of War at halos 20 preparatory Gods of War sa Temple of War ang napahiya sa pambobomba. Si Haori Daoluo mismo ay mas ganap na madilim. Biglang bumagsak ang hininga. Sa sandaling ito, ang tuktok ng bundok ay inookupahan ng isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang sa maikling panahon na ito. Sa ilalim ng takip ng hindi magagapi na ambon, nagsimula silang tumawid sa tuktok ng bundok, patungo sa ikatlong linya ng depensa ng Federal Army, na siyang huling direksyon. Magmadaling umalis. Ang Three Great Abyss Spirit Dragon Kings ay muling sumigaw, sa pagkakataong ito ay nakakaapekto sa lahat ng Soul Guidance Detection System na sumasaklaw sa bahaging ito ng battlefield. Mula sa direksyon ng pangkalahatang punong tanggapan, ang paggalugad sa direksyong ito ay naging isang pagbaluktot. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari dito, pabayaan ang pagtatasa ng data. Seryoso ang mukha ni Yu Guanzi, at same time niyang sinabi, ayon sa aking utos, ang 8th Flying Brigade ng Central Legion ay ipinadala. Tulungan ang pagharang sa depensa. Sabihin sa Temple of War na, sa anumang kaso, dapat kong pigilan ang malalaking butiki. Hindi sila dapat pahintulutang sumali muli sa mas malalapit na larangan ng digmaan. Sa oras na ito, ang Mecha Corps ng Central Legion ay dumating na sa larangan ng digmaan. Para silang mga pader na bakal, na nakaharang sa daanan ng mga nilalang sa kailaliman. Gamit ang malakas na putukan ng artillery ng mga pangunahing legion, isang malapit na labanan sa mga nilalang ng kalaliman ang inilunsad. Ang tatlong Great Abyss Spirit Dragon Kings ay nakatayo pa rin sa gilid ng burol, na parang isang hari na nakatingin dito. Sa isang kahulugan, sila na ang pinakamataas na lahi sa mga nilalang sa kailaliman. Marahil ang pagiging epektibo ng kanilang personal na labanan ay hindi maihahambing sa mga hari sa kailaliman at mga emperador ng unang 30 layer. Gayunpaman, sa bisa ng kanilang makapangyarihang mental na kapangyarihan, ang kanilang impluensya sa buong larangan ng digmaan ay mas malaki kaysa sa mga patriarka. Ang Abyss Sovereign ay nasa unang antas ng Abyss, ngunit siya ay nag-iisa, at ang Abyss Sovereign ay walang anumang clansman. Pagkatapos ay mayroong angkan ng Abyss Spirit Dragon. Ang kakaunting bilang ng Abyssal Spirit Dragons ay namumukod tangi sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng individual na labanan o kakayahan sa pamumuno sa mga laban ng pangkat. Kapag maaari silang lumitaw sa larangan ng digmaan, nangangahulugan ito na ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan ng buong hukbo ng kailaliman ay dapat na lubos na napabuti.
Sa oras na ito, ang malalaking swath ng hindi magagapi na ambon ay lumitaw sa lahat ng panig ng larangan ng digmaan, at ang pinakaloob na linya ng pagtatanggol ay nawala lahat at natakpan ng hindi magagapi na ambon. Tinapakan ng mga nilalang ng bangin. Hindi sila gagamit ng mga sandata ng tao, ngunit hindi sila magiging malambot kapag sinisira sila. Biglang, ang karamihan sa loob ng linya ng depensa, ang lahat ng naunang kaayusan ng Blood God Array ay ganap na nawasak. Sa pagkakataong ito ang singil ng Abyssal Army ay mas mabangis kaysa sa huling pagkakataon. Sa sandaling ito, ang mga puwersa ng koalisyon ay kulang sa long-range artillery support mula sa tatlong pangunahing fleets. Sa wakas ay na-stabilize ni Haori Dauluo ang kanyang figure, hindi na pangit ang kanyang mukha, dahil natangay na siya ng kanyang sariling lakas noon. Pero sa mga mata niya, makikita mo kung gaano siya ka-depress sa mga oras na ito. Ang espiritual na kapangyarihan ng tatlong Great Abyss Spirit Dragon Kings na nagkakaisa ay mas mataas pa rin kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, siya ay direktang sinalakay sa dagat ng espiritu ng kalaban. Ang espiritual na mundo ay na-trauma at nabalisa, at kaagad na hindi niya makontrol ang elemento ng apoy na naipon mula sa labas ng mundo. Kung hindi lang siya naipon sa likod niya, at baka paputukin pa siya ng soul core, delikado na talaga. Hindi na nag-iipon ng enerhiya, idiniin niya ang kanyang kanang kamay pababa, ang ika-6 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagliliwanag, at isang malaking shower ng bulalakaw na apoy ang namuo at nabuo sa hangin, at dumiretso sa tuktok ng bundok upang takpan ang lahat ng mga espiritong dragon. Hindi lamang siya, kundi ang lahat ng mga Diyos na naroroon, kabilang ang Emperor Sword Daoluo Long Chanwu, Kanglong Daoluo Nangang Yi, Excalibur Daoluo Sumyengjun, Lian Daoluo Jiang Zhenheng, Glutton Daoluo Ling Shen, Dark Emperor Daoluo Luo Yuhang, at iba pa. Isang pag-atake sa tuktok ng bundok ang inilunsad. Si Mo Zihong, ang magic piano na si Daoluo Mo Zihong, ay napapaligiran nila, tumutugtog ng magic piano, gamit ang mga sound wave laban sa sound wave, na tinatakpan ito pababa. Marami sa mga preparatory war god ang naglabas ng kanilang sariling mga armor sa labanan at direktang bumagsak sa tuktok ng bundok, na umaatake sa Abyss Spirit Dragon Clan ng malapitan. Ang asol na liwanag sa mga mata ng tatlong dakilang hari ng espiritong dragon ay yumayabong, at isang mapusyaw na asol na maskara ang itinaas nila sa hangin, na lumalaban sa malalayong pag-atake ng mga Diyos ng digmaan. Sa kapangyarihan ng tatlong haring espiritong dragon, talagang hinaranggan nito ang malawakang pambobomba ng higit sa 100 gods of war. Ang hadlang na ito na nabuo lamang sa pamamagitan ng mental na kapangyarihan ay hindi katulad ng kapangyarihang karaniwang ginagamit ng mga Soul Master kapag nakikipaglaban. Kapag binomba ng kapangyarihan ng espiritu ang hadlang sa kapangyarihan ng kaisipan, magaganap ang ilang kakaibang pagbabago. Ang unang bagay na naramdaman ng mga Diyos ng digmaan ay ang pagkawala ng kontrol sa mga pangmatagalang pag-atake. Sa ilalim ng panghihimasok ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan, ang traksayo ng kapangyarihang pangkaisipan na nakakabit sa kanila sa orihinal na mga kakayahan ng espiritu ay agad na naalis. Kung walang kontrol, natural na hindi nila makukumpleto ang gabay. Bagaman imposible para sa mga espiritong hari ng dragon na labanan ang mga pag-atake na ito sa isang iglap, ang mga ito ay isinasagawa sa kanila. Ang isang tiyak na dami ng panghihimasok ay maaari pa ring magpalipad sa kanila. Sa makatuwid, tila ang iba't ibang mga Diyos ng digmaan ay nagbomba ng napakasigla, ngunit sa katunayan, karamihan sa mga pag-atake ay ibinuhos sa malayo. Hindi gumanap ng tunay na nakakasakit na papel. Sinabi ni Emperor Sword Daoluo Long Chanwu kay Haori Daoluo Aurui, "Boss, natatakot ako na hindi ito gagana. Ang aming mga pangmatagalang pag-atake ay hindi maaaring tumagos sa kanilang espiritual na mga hadlang. Malapit lang kaming lumaban. Ikaw ay nasa likod, at dadalhin ko ang aking mga kapatid. Nagmadali kami. Kaya lang hindi ito mapigilan ng Diyos ng digmaan." Sa oras na ito, ang mga Diyos ng paghahanda ng digmaan ay sumugod sa tuktok ng bundok, na nakikipaglaban sa maraming mga nilalang sa Abyssal. Ngunit sa ilalim ng impluensya ng hindi magagapi na ambon, ang lakas ng pakikipaglaban ng iba't ibang nilalang na Abyssal ay tumaas ng husto. Ang mga pinamagatang Daoluo at ang mga powerhouse ng antas ng Soul Daoluo ay mabilis na napalibutan ng mga ito. Bagamat nagdulot din ito ng kaunting pinsala sa mga nilalang sa kailaliman, napalibutan din sila. Sa malayo, isang malaking bilang ng mga mecha ang nagpaputok na sumasakop sa putok ng artillery sa hangin, na binomba ang isa't isa ng Abyss Bombi na iniutos ni Emperor Feng. Ang intensive artillery fire ay hamarang sa epekto ng Abyssal Bomb Hornet, ngunit ang Abyssal Bomber Hornet ay katumbas ng pagharang sa rescue path ng Mecha Core. Huwag hayaan silang iligtas ang pangalawang linya ng depensa. Ang ginawa ni Emperor Feng ay simple, ito ay upang pigilan ang mga reinforcements at tulungan ang hukbo ng kailaliman na sakupin ang pangalawang linya ng depensa sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng utos ng Abyss Spirit Dragon, ang pagiging epektibo ng labanan ng Abyss Army ay higit sa doble. Sa oras na ito, hindi bababa sa higit sa 20 hari sa kailaliman ang nasangkot sa labanan. Hinawakan ni Haori Daoluo ang Emperor Sword Daoluo na gustong sumugod palabas, at sumigaw sa malalim na boses, "Hindi ako naniniwala kung gaano katagal ang kanilang mental power. Hindi maganda.
Lahat, magsikap, ang ating spirit power recovery speed ay dapat na mas mabilis kaysa sa kanilang mental power recovery speed. Gusto kong makita kung gaano katagal sila makakasagabal sa atin. Mabuti. Ang 18 Diyos ng digmaan ay nakipagtulungan sa loob ng maraming taon, at nang marinig ang mga salita, agad nilang pinalakas ang kanilang mga pag-atake at naglunsad ng isang malawakang offensiba laban sa mga sumusunod. Iba't ibang sinag ng liwanag ang baliw na tumagilid mula sa himpapawid. Tama ang hatol ni Haori Daoluo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang rate ng pagkonsumo ng mental power, lalo na ang ganitong uri ng malakihang paggamit ng mental power, ay dapat na mas mabilis kaysa sa spirit power. At ang bilis ng pagbawi ng mental na kapangyarihan ay tiyak na hindi kasing ganda ng iba pang mga anyo ng enerhiya. Hindi nagtagal, makalipas ang ilang minuto. Sa ilalim ng buong pambobomba ng lahat ng mga Diyos ng digmaan, ang tatlong Abyssal Spirit Dragon King sa wakas ay hindi nakatiis, at ang mga pag-atake ng mga Gods of War ay nagsimulang bumagsak sa tuktok ng bundok, na nagdulot ng pinsala sa mga nilalang sa kalaliman. Naturally, nanalo sila ng mas maraming pagkakataon para sa mga preparatory war gods. Magsipag ka pa. Sumigaw si Haori Daoluo, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, ang 9 na malalaking ball ang apoy ay lumipad palabas na parang kanyan, isa-isang humahabol, at dumiretso sa tatlong espiritong hari ng dragon. Sa sandaling ito, ang 3 Great Abyss Spirit Dragon King ay biglang gumawa ng kakaibang galaw. Sa itaas ng kanilang mga ulo, ang isang pattern na pula ng dugo ay naiilawan sa bawat isa sa kanila. Ang pattern na ito ay baluktot at baluktot, tila isang blood moon na bumababa. Kaagad pagkatapos, sa hindi kalayuan sa kanila, 12-12 ng mga nilalang na abyssal ang lumusob. Nang malapit na sila sa Abyss Spirit Dragon King, ang kanilang mga katawan ay biglang sumabog ng isa-isa, naging makapal na ambon at nalalanghap ng Abyss Spirit Dragon King. Sa susunod na sandali, ang Abyss Spirit Dragon King, na hamina na ng maraming espiritual na kapangyarihan, ay biglang nakakita ng asul na liwanag sa kanyang mga mata, at ang espiritual na kalasag sa hangin ay biglang lumakas, at 9 na bowl ang apoy ay agad na ginabayan upang lumipad sa paligid. Aalis na ako, ayos lang din. Muntik nang mabulabog si Aurui sa masasamang salita. Napakabilis talaga ng mental power ng tatlong Abyssal Spirit Dragon King, kailangan nilang kontrolin ang audience, pero hadlangan din ang pag-atake ng mga Diyos ng digmaan. Ngunit maaari nilang ibalik ang kanilang kapangyarihan sa pag-iisip sa pamamagitan ng paglunok sa iba pang mga nilalang na Abyssal. Walang nakaisip nito. Bukod dito, alam ng mga nilalang na iyon sa kailaliman na sila ay mamamatay, at nilamon nila tulad ng mga gamo-gamo na nakikipaglaban sa apoy. Napakaraming abyssal na nilalang sa tuktok ng bundok, hindi ba't ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay magiging walang hanggan? Mabilis na pinatatag ni Aurui ang kanyang pag-iisip at sumigaw sa malalim na boses, "Mga kapatid, malapit lang tayong lumaban." Fair na. Pagkasabi nito, sumikat ang nagliliyab na araw mula sa kanyang likuran, itinulak ang kanyang katawan, at diretsyong bumagsak sa tuktok ng bundok na parang bulalakaw. Ang ibang mga Diyos ng digmaan ay sumunod na malapit sa kanyang likuran at sumugod sa tuktok ng bundok kasama niya. Sa oras na ito, sa tulong ng Invincible Mist, ang Abyssal Army ay naglunsad na ng isang malawakang banggaan sa pangalawang linya ng depensa ng Federal Army. Masyadong malaki ang epekto ng Invincible Mist. Nakakasagabal ito sa pagtuklas at pinapabuti ang mga kakayahan sa offensiba at pagtatanggol ng mga nilalang na Abyssal, lalo na sa depensa. Lubos nitong pinatataas ang lakas ng depensa ng mga nilalang na Abyssal. Kahit na ang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ay maaaring pumatay sa kanila, sila ay matupok. Mga 3 beses ng nakaraang enerhiya. Pinapayagan din ito ang mas maraming abyssal na nilalang na mabuhay at magmadaling palapit sa linya ng depensa. Ginamit nilang hadlang ang mga bangkay sa kanilang mga kasama sa pagsulong at patuloy na naipon. Ang bilis ay masyadong mabilis, ngunit sa ilang sandali, karamihan sa mga linya ng depensa ay naakyat sa kalahati ng bundok. Sa frontal battlefield, nagkaroon ng maraming artilleria, at ang linya ng depensa ng Federal Army ay ganap ng nagtatanggol. Ngunit ang lahat ng pinakamalakas na tagapagtanggol ng mga gabay ng kaluluwa noon ay aktwal na natamaan sa unang linya ng depensa sa inner circle, at ang pagkawala ng unang linya ng depensa ay naging ganap na pasibo ng hukbo ng tao. Kung hindi dahil kay Guyana na namuno sa isang grupo ng mga Spirit Tower powerhouses para harangin ang higit sa 20 hari sa kailaliman, at siya mismo ang hamarang sa Spirit Emperor, natatakot ako na may malaking problema ang mangyari ngayon. Ang papel ng Abyss Spirit Dragon sa larangan ng digmaan ay talagang napakahusay, sa lawak na ang lahat ay lampas sa imahinasyon. Walang talo na ambon, commander ng kabuuan. Ginagawang malaking organisadong hukbo ang hukbong kalaliman. Ang bilang ng mga abyssal na nilalang ay mahirap tansyahin, dahil gaano man karami ang namamatay sa front line, mas maraming abyssal na nilalang ang lalabas sa abyss channel sa likod. Sa sandaling ito, malalim na napagtanto ng mga puwersa ng koalisyon ang problemang kinakaharap ng mga tao noong unang lumitaw ang mga nilalang na abyssal libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang hukbo ng kailaliman sa ilalim ng utos ng emperador ng espiritu ay naging imposible para sa pangunahing paraan ng pag-atake ng sangkatauhan na mahulog sa loob ng kalaliman, kaya hindi na antala ang paglitaw ng hukbong kalaliman.
Ang Silver Dragon Spear ni Guyana ay nilalamon ang enerhiya ng kailaliman sa hangin, ngunit ang lakas ng emperador ng espiritu ay talagang malakas, at ang espiritual na kapangyarihan ng Divine Origin Realm ay bahagyang mas mahusay kaysa sa kanya. Sa panahon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig, dapat niyang gawin ang lahat upang harapin ito, at sa ilalim ng impluwensya ng espiritong emperador, hindi na siya makakain ng mas maraming abyssal na enerhiya upang pahiniin ang kalaban. Sa loob ng ilang sandali, ang eksena ay mukhang medyo walang kabuluhan, at mas maraming puwersa ng koalisyon ang humahagis sa labanan. Western Core, Northwest Core, Central Core, Southern Core. Ang pagiging epektibo ng labanan ng apat na pangunahing legion ay ganap na inilagay sa larangan ng digmaan. Ngunit kung wala ang artillery na suporta mula sa tatlong pangunahing fleet sa malayo, ito ay medyo nakaunat. At sa sandaling ito, isang hukbong halos itinatanghal na itim ang biglang pumasok sa larangan ng digmaan mula sa gilid. Una silang lumitaw sa isang walang katiyakan na bag ng bundok. Ito ang kabilang panig ng gilid ng burol kung saan nasakop ng espiritong dragon na hari ng tatlong malalaking kalaliman. Ang bundok na ito ay halos 500 metro lamang ang taas. Ito ang pinakamaikling lugar sa mga nakapaligid na linya ng depensa, at isa rin itong breakthrough point para sa kaaway. Ang sistema ng depensa sa tuktok ng bundok ay inaatake na ng malapitan ng mga nilalang ng kalaliman, umaasa lamang sa proteksyon na kalasag upang suportahan ito. Ang lahat ng Soul Guidance Cannon ay naging pula at uminit dahil sa patuloy na pag-atake, at hindi na nila ito masusuportahan. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang isang asul na liwanag mula sa langit, at ang temperatura sa hangin ay bumaba ng husto. Pagkatapos, libu-libong mga espada ng yelo ang biglang lumitaw sa hangin ng walang babala, tulad ng ulan ng yelo na bumubuhos mula sa langit. May nakita akong nilalang sa kailaliman. Daan-daang mga ulo ang sumugod sa harap ng kalasag, at ang mga nilalang sa kailaliman na umaatake sa kalasag ng buong lakas ay ipinako sa bundok. Kaagad pagkatapos, biglang lumitaw ang mga pulang tuldok sa ibabaw ng bundok, kung saan umakyat ang mga nilalang sa kalaliman. Sa susunod na sandali, ang maliliit na ulap ng kabute ay sumabog ng makapal sa bundok. Ang malakas na ingay ay halos kumalat sa bawat sulok sa itaas ng gilid ng bundok. Ang mga tuod at sirang mga braso ng isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ay nakakalat sa buong paligid, at sila ay sumabog sa pira-piraso. Kahit nasa ilalim ng proteksyon ng hindi magagapi na ambon, imposibleng ganap na maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Mga reinforcement, paparating na ang mga reinforcement. Ang isang koronel na nagbabantay sa tuktok ng burol ay napaluha halos kaagad. Dalawang katlo ng Soul Guidance Cannon sa tuktok ng bundok ay nawala ang pagiging epektibo ng labanan dahil sa labis na karga. Nagutos na siya, at sa sandaling nasira ang proteksyon na kalasag, iyon ang sandaling pinasabog nila ang lahat ng mga kanyan at mga baterya ng enerhiyang gabay ng kaluluwa sa bundok, at pinatay ang kalaban sa pamamagitan ng pagsabog. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng proteksyon na kalasag ay 18% lamang, at maaari lamang itong tumagal ng isa pang 10 minuto ng higit pa. Tungkol sa Black Level Mechas na bumaba mula sa langit, isa lang ang nasa isip niya sa oras na ito, ang mga Diyos ay bumaba mula sa langit. Ang apat na salitang Shenbing Tianxiang lamang ang makapagpapakita ng kanyang kalooban sa oras na ito. Gayunpaman, nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, bigla siyang nagulat nang makitang ang mga Black Level na mecha na ito ay hindi pa nakita noon. Ang lahat ng mga super mecha ay itim upang tumutugma at gunitain ang itim na 10,000 taong singsing ng espiritu ng master ng espiritu ng tao. Ngunit ang iba't ibang mga hukbo at mecha ay may tatak ng kanilang sariling mga numero. Gayunpaman, ang mga itim na mecha na ito ay walang anumang numero ng hukbo sa harap nila. Ang kaliwang dibdib lamang ang may simpleng pulang karakter na tang. Bulong ng koronel sa kanyang sarili, ang tangsek ay nasa kanyang puso, ito ay isang tangsek na tao. Ang tangsek ba ay mga mech formations? Lahat sila ay mga itim na ranggo. Natatakot ako na mayroong libu-libong mga unit. Oo, lahat sila ay mga antas ng itim. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang mga black level na mecha mismo, ngunit ang mga paraan ng pag-atake na ginagamit nila sa oras na ito. Noong inilunsad pa lang ang pag-atake, malinaw na ang mga mata ng black level na mecha. Ang kanilang mga mata ay naging pula sa sandaling iyon, isang pula na nagbigay sa mga tao ng takot, at pagkatapos ay lumitaw ang mga pulang tuldok sa lupa, at pagkatapos, isang malaking pagsabog ang naganap. Ang ganoong uri ng intensity ng pag-atake, hindi bababa sa ang koronel ay hindi nakita ito sa antas ng Soul Guide Ray. Sa kanyang mga katangiang militar, halos agad niyang napagtanto na ito ay isang bagong uri ng sandata. Pagkatapos ay nakita niya ang isang grupo ng mga silhouette na bumababa mula sa langit, diretso sa kalaliman na nilalang sa ibaba ng gilid ng bundok at sumugod. Sa maraming abyssal na nilalang na umaatake dito, mayroon ding abyssal spirit dragon. Ang marahas na dagandong ay naging sanhi ng patuloy na pag-urong ng mga mag-aaral, at isang malaking pulang ambon ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo nito, at ang mga nilalang sa kailaliman sa loob ng 100 metro mula rito ay nilamon nito halos kaagad. Pagkatapos ay bigla nitong itinaas ang kanyang ulo, at bumuga ng 12-dosenang makapal na hindi magagapi na mga ambon sa nakapalibot na mga nilalang sa kailaliman, halos natakpan ang mga nilalang sa kailaliman.
Sa ilalim ng impluwensya ng hindi magagapi na ambon, ang mga nilalang na ito ay muling nakaranas ng pangalawang ebolusyon, at sa pagkakataong ito, ang mga pagbabago ay mas kapansin-pansin. Lahat sila ay naging mga halimaw na kahit ang Abyss Plane ay hindi nang ahas na kilalanin, ngunit ang kanilang combat effectiveness ay tumaas din ng husto. Siyempre, ang pagtaas ng kamatayan na ito ay may isang kahihinatnan lamang, iyon ay, ang kanilang oras ng kaligtasan ay magiging napakaikli, at maaari lamang sumuporta ng 5 minuto sa karamihan. Sa normal na kalagayan, ang Abyss Spirit Dragon ay tiyak na hindi iinom ng lason upang pawiin ang uhaw. Ngunit bilang ang pinakamatalinong grupo ng mga nilalang sa Abyssal, ang kakayahang humatol ay medyo malakas. Nang bumuhos ang napakalaking pag-atake mula sa himpapawid, at maging ang epekto ng hindi magagapi na ambon ay nabigo na pigilan ng kalaliman na nilalang mula sa pagharang sa mapanirang kapangyarihan nito, alam nitong tumama ito sa isang bakal. Ang mga tao ay dapat na dumating na may napakalakas na reinforcements. Sa oras na ito, ang unang naisip nito ay hindi kung paano basagin ang mga kuta sa bundok, ngunit protektahan ang sarili nito. Ito ay hindi na ang mga nilalang sa kailaliman ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa madaling salita, ang kakanyahan ng anumang nilalang ay pareho. Ang mas matalinong mga nilalang, mas pinahahalagahan ang kanilang buhay. Sa ilalim ng halos overdrawn spurt na ito, habang tinatakpan ng hindi magagapi na ambon ang audience, ang Abyssal Spirit Dragon na ito ay hindi nag-atubiling sandali. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang nahulog mula sa langit sa isang iglap, at halos kaagad pagkatapos mawala ang Abyss Spirit Dragon, ito ay bumagsak ng husto sa lupa. Boom! Ang napakalakas na explosive power na hinaluan ng napakatalim na aura, na sumasabog sa lahat ng Abyssal na nilalang sa evolutionary mutation sa loob ng daan-daang metro hanggang sa maging alikabok. Agad ding lumitaw ang isang figure, at ito nga ay ang Diyos ng Espada na si Daoluo, ang marahas na windsword na demonyong si Sima Jinchi. Ang bilis talaga. Malamig na umungol si Sima Jinchi. Ang kanyang layunin ay natural na ang Abyss Spirit Dragon. Nakakalungkot lang na masyadong tuso ang Abyss Spirit Dragon. Sa ilalim ng makapal na hindi magagapi na ambon, ang lahat ng hininga nito ay ganap na natakpan sa sandaling iyon, at mabilis itong nakatakas. Sa isang one-to-one na sitwasyon, maaaring makayanan nito si Sima Jinchi, ngunit napakaraming malalakas na tao ang hindi makatiis. Binawi ni Wu Changkong ang Heavenly Frost Sword na katatapos lang laslas, at sa himpapawid, pinagmasdan niya ang buong larangan ng digmaan. Dinala nila ang Tang Sect Legion sa larangan ng digmaan sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, ang liwanag at madilim na Daoluo na si Long Yeo at iba pang Extreme Daoluo ay nakapunta na sa Spirit Transmission Tower, kasama ang maraming makapangyarihang powerhouse ng Spirit Transmission Tower. Para harapin ang makapangyarihang pag-iral ng Abyss King level at Emperor level na antas. Nang maglunsad ng pag-atake ang Tang Sect Legion, nagulat din si Wu Changkong. Masyadong malakas ang mapanirang kapangyarihan ng sinag mula sa mga mata kanina. Ito ay halos tulad ng fixed point blasting. Ang langit ay biglang naging madilim sa sandaling ito, at pagkatapos, sa unti-unting madilim na kalangitan, ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag. Ang mga maliliwanag na bituin ay nahulog mula sa langit, na sumasakop sa isang malaking lugar ng larangan ng digmaan. Kahit na ang hindi magagapi na ambon ay hindi mapigilan ang pagbagsak ng mga bituin. Hindi ito kailangang ilock, dahil ito ay isang range type na kumikinang. Ngunit ang hukbo ng kailaliman sa ibaba ay nalugmok sa kaguluhan dahil sa liwanag ng bituin. Habang ang mga nilalang sa highly mutated abyss ay nadagdagan ng kanilang kapangyarihan, nahulog din sila sa isang estado ng kabaliwan. Sa oras na ito, mayroon na lamang silang likas na pagpatay na natitira upang sunugin ang kanilang buhay sa huling 5 minuto. At nang sumikat sa kanila ang liwanag ng bituin, ang singil na orihinal nilang inilunsad sa harap ay agad na nahulog sa estado ng kaguluhan, at kapag nagkaroon ng problema sa direksyon, natural na naganap ang iba't ibang banggaan. Kasama ng kanilang mga pag-atake na may mahusay na kagamitan, sila ay pinakawalan halos hindi malay. Ang isang Bon ay nakalmo ng isang mutated na malaking 6 na kuko na paniki sa tabi niya, at agad itong pinunit ng galit na si Bon. Ngunit sa proseso, ang bangkay ng 6 na kuko na paniki ay tumama sa isa pang demonyo na nahulog sa kaguluhan sa gilid. Galit na galit ang demonyo, at agad na tinaga ang leeg ni Bon. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay lumitaw ng halos mabilis sa lahat ng lugar ng liwanag ng bituin. Para sa isang oras, ang hukbo ng kailaliman ay nasa kaguluhan, at sa ambon ng kawalan ng kakayahan, nahulog sila sa isang sitwasyon ng cannibalism. Kinaweyan ni Wu Changkong ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo ito sa Tang Sect Legion. Tara at suportahan natin ang Temple of War. Patuloy na ipinaalam sa kanila ng Soul Guidance Communication ang sitwasyon sa larangan ng digmaan sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang larangan ng digmaan sa gilid ng templo ng digmaan. Dahil doon pa lang, sumugod na ang mga abyssal na nilalang mula sa pangalawang linya ng depensa at inaatake ang ikatlong linya ng depensa. Sa ilalim ng pangangalaga ni Emperor Feng at ng 3 espiritong hari ng dragon, ang hukbong federal ay hindi lamang nakaranas ng matinding pagkatalo, ngunit ang mga reinforcement ay hindi direktang makaatake. Yaong mga nilalang sa kailaliman na galit na umaatake.
Iniwan ni Wu Changkong ang hukbo ng Tang Sect upang linisin ang larangan ng digmaan dito, habang siya mismo ang nanguna sa pangkat na nangangasiwa ng digmaan sa kabilang panig. At sa oras na ito, ang larangan ng digmaan sa gilid ng templo ng digmaan ay nabasag at madilim. Nagtipon pa rin ang tatlong Great Abyss Spirit Dragon Kings. Ang malakas na panghihimasok sa pag-iisip at mga kakayahan sa pagkontrol ay ginagawang miserable ang mga powerhouse ng Temple of War. Ang lahat ng mga abyssal na nilalang ay nadagdagan ng kanilang pagiging epektibo sa labanan sa ilalim ng kanilang kontrol, hindi ko alam kung magkano. Bukod dito, maraming mataas na antas ng abyssal na nilalang, ang Black Emperor, ang Diablo, at ang Evil Side ay nagtipon dito, kasama ang mga depensa ng 6 na Guardian Longhorn Cows. Ang isang subo ng hindi magagapi na ambon ng Abyss Spirit Dragon King ay makapagbibigay sa mga high-level abyss na nilalang na ito ng kapangyarihang labanan na malapit sa mababang antas ng Abyss King. Bagamat malakas ang kabuuang lakas ng God of War, kailangang harapin ng bawat God of War ang mental interference ng Abyss Spirit Dragon King anumang oras. Ang malakas na kapangyarihang pangkaisipang iyon ay kadalasang nagpapabagsak sa kanila sa isang panandaliang kawalan, na maaari lamang suportahan ng tulong ng relo at pagtatanggol ng sandata sa labanan sa katawan. Gayunpaman, ang pagiging well-rounded ay talagang hindi ang gusto nilang makita sa oras na ito. Dahil ang laban ay nangangahulugan na hindi nila mapipigilan ang kalaliman na hukbo mula sa paglabas. Tumawag na ng pulis ang 3-layer defense line. Ang isang malaking bilang ng mga reinforcement ay gumagalaw patungo sa pagpuno ng mga posisyon doon. Ngunit ang Abyss Spirit Dragon ay may higit sa 100 ulo dito, at sila ay nasa panganib na doon. Nang makitang malapit ng mabuksan ang isang puwang. Ang tatlong pangunahing espiritong Haring Dragon ay may mas malaking papel sa oras na ito kaysa sa panig ng Emperador ng Espirito, sila iyon, halos nangingibabaw sa buong larangan ng digmaan. Tian Shuang Dao Luo Wu Zhangkong, Sword God Dao Luo Sima Jinchi, Plus Lan Muzi, Tang Yinmeng, at ang 6 na Shrek Monsters. 10 tao ang sumugod dito para sumuporta ng buong bilis. Sa pagtingin sa ibaba mula sa himpapawid, halos wala silang makita. Ang makapal na invincible na ambon ay sumasakop sa lahat, na naging imposible para sa kanila na mahanap ang posisyon ng Abyss Spirit Dragon King. Zhangkong, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lan Muzi kay Wu Changkong. Sumulyap si Wu Changkong sa direksyon ng ikatlong linya ng depensa sa malayo, pagkatapos ay tumingin sa ibaba. Huminga ng malalim, bumungad sa kanyang mga mata ang isang matatag na ekspresyon, bantayan muna natin ang linya ng depensa. Naniniwala ako na ang templo ng digmaan ay makakatagal. Ang labanan sa pagitan ni Yut Ian Daoluo at Heidi ay umabot sa isang lagnat. Sa kabuuan, si Yut Ian Daoluo ay may isang tiyak na mataas na kamay, perpektong pinakawalan ng limitasyon nito sa kapangyarihang panlaban ni Daoluo sa antas na quasi-god. Hanggat maaari niyang palayain ang kanyang mga kamay upang suportahan ang mga Diyos ng digmaan, ang larangan ng digmaan dito ay dapat na medyo matatag. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang ikatlong linya ng depensa ay hindi maaaring masira. Kung hindi, ito ang tunay na malaking problema. Mabuti. Sumang-ayon si Lan Muzi nang walang pag-aalinlangan. Sa kritikal na sandali na ito, maaari lamang magkaroon ng isang boses sa koponan, at sa ganitong paraan lamang tayo maaaring magtulungan. Napahinto lang ang lahat dito, at agad na sumugod sa direksyon ng ikatlong linya ng depensa. Ngunit sa oras na ito, sa himpapawid, isang hindi mabilang na grupo ng Abyssal Bombays, na tila maitim na ulap, ay agad na humiwalay sa pangunahing kayeg at tinakpan sila. Hayaan mo akong sumama. Mahinang sumigaw si Tang Yinmeng. Sa susunod na sandali, ang malambing na himig ay lumitaw sa hangin na may mga sound wave. Ang Abyssal Bombays ay biglang sumabog sa himpapawid na parang mga paputok na sinindihan. Sa pagbubukas ng daan ni Tang Yinmeng, nagpatuloy ang lahat sa paglipad patungo sa direksyon ng ikatlong linya ng depensa. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, sa ilalim ng bantay ng higit sa 300 mga mandirigma na ginagabayan ng kaluluwa, isang kabuuang 12 sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa na may espesyal na estilo ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay lumitaw sa larangan ng digmaan, hindi banggitin ang mga powerhouse ng Tang Sect at Spirit Spreading Pagoda, kahit na ang mga powerhouse ng Temple of War ay hindi pa ito nakita. Sa katunayan, ang karamihan ng mga sundalo sa Western Army, Northwest Army, at Southern Army ay nasa kawalan din. Kung ikukumpara sa naka-streamline na hugis ng Soul Guidance Fighter, ang Soul Guidance Aircraft na ito ay mukhang medyo namamaga, na may malaking fuselage na higit sa 5 beses kaysa sa Soul Guidance Fighter, at ang tiyan nito ay partikular na mataba, at may bitbit itong parang kaldero sa likod nito. Napaka-weird. Ano ito? Bagong armas ng Federation. Nang makita ang hitsura ng ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid, agad na nagbago ang isip ni Wu Changkong, hindi na kailangang pumunta doon, sinusuportahan namin ang templo ng digmaan. Kasabay ng pagbabago ng isip niya, nagkabisa na ang 12 kakaibang eroplano doon. Isang bahagyang paghiging na tunog ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang hagong na tunog ay hindi malakas, at sa larangan ng digmaan na ito kung saan mayroong walang katapusang apoy, kung hindi ka partikular na maingat o sensitibo, hindi mo ito mahahanap.
Ang mga nilalang sa kalaliman ay natural na hindi mapapansin, at walang espesyal na pakiramdam. Maraming lumilipad na abyssal na nilalang ang sumugod patungo sa grupo ng mga mandirigma, kabilang ang Abyss Bombay. Gayunpaman, ang 300 soul-guided fighters ay ang buong pamilya na ng buong Central Legion. Sa napakaraming mandirigma na magkakasama, ang artillery fire ay labis na tinamaan, at maging ang Abyssal Bombay ay hindi maaaring sumugod sa harapan. At sa sumunod na sandali, ang unang tumugon sa hagong tunog na iyon ay ang Abyssal Bombay, ang pinakamahinang individual. Ang Abyssal Bombay sa high-speed flight ay unang nagpakita ng panginginig ng katawan, na naging dahilan upang ang kanilang orihinal na paglipad sa mga grupo ay biglang naging magulo. Sa sumunod na sandali, isa-isang tumusok ang Abyssal Bombay sa kanilang mga tiyan. Simula-mula sa tiyan, sila ay bamuka ng direkta, at pagkatapos ay namatay bilang Abyssal Energy. Hindi ito katulad ng dati na ginamit ni Tang Yinmeng ang ritmo para paputukin sila. Ang pakiramdam ay parang Abyss Bombay na nabulok mula sa tiyan nito, at pagkatapos ay namatay. Ang mas nakakatakot ay hindi lang isa o dalawa ang ganitong sitwasyon. Noong una, kaso lang, pero halos ilang paghinga lang. Ang katawan ng Abyss Bombay ay nahulog mula sa langit na parang ulan, at pagkatapos ay naging isa sa hangin. Ang enerhiya ng kalaliman ay nawala. Ang Emperor Feng, na kumokontrol sa kanyang tribo na may kontrol sa mga manunood, ay naramdaman lamang na isang pakiramdam ng kahinaan ay patuloy na dumarating, na nagpapahina sa kanyang sariling aura. Hindi maiwasang mabigla. Ang bawat isa sa Abyssal Bombays ay parang bahagi ng kanyang katawan. Sa sobrang lakas ng pagkompyut, ang bawat tambalang mata ay maaaring mag-utos ng malaking bahagi ng Abyssal Bombays. Ang isang tiyak na bilang ng mga pagkamatay ay wala sa lahat. Gamit ang kakayahan ng muling pagsilang ng kailaliman, ang mga ito ay maaaring madagdagan ng napakabilis. Gayunpaman, kung ang bilang ng mga namamatay ay masyadong malaki, si Emperor B mismo ay magiging backlash. Sa ganoong kaikling panahon, higit sa 1/3 ng Abyssal Bombay ang bumagsak. Iyan ay isang malaking bilang ng mga milyon-milyong. Kahit na ang lahat ng mga naunang putok ng artillery ay nadagdagan, hindi sila maaaring maging sanhi ng napakalaking pagkawala sa Abyssal Bombay. Si Emperor B ay abala sa pag-uuto sa Abyssal Bombay na umatras, at pagkatapos na iwan ng isang malaking bilang ng mga bangkay, wala pang kalahati ng Abyssal Bombay ang umatras sa malayo. At ang 12 dayuhan na eroplano sa himpapawid ay kumalat sa ilalim ng bantay ng maraming mga mandirigma na ginagabayan ng kaluluwa, na sumasakop sa lugar kung saan ang ikatlong linya ng depensa ay inaatake ng mga nilalang na Abyssal. Ang hagong na tunog ay halatang naging mas matindi, at ang iba't ibang nilalang sa kailaliman sa ibaba ay biglang lumitaw ng ilang mga kaguluhan. Sa simula, sila ay nababalisa lamang kapag sila ay naglulunsad ng isang pag-atake, ngunit sa lalong madaling panahon ang ilan sa mga nilalang sa kailaliman ay nalanta. Pagkatapos, ito ay tulad ng Abyss Bombay, na may mga bituka na tinusok at nabulok, at ang mga likido na may iba't ibang kulay ay umaagos mula sa bawat katawan, malote sa lupa, namatay, at naging abyssal na enerhiya. Ang paglitaw ng malakihan at malakihang abyssal na nilalang ay naging sanhi ng ganitong sitwasyon upang agad na mabawasan ang presyon sa ikatlong linya ng depensa. Oo, ito ay isang infrasonic na armas. Ang isa sa mga pinakabagong armas ng Federation, kasama ang mabigat na sinag ng ion, ay kilala bilang dalawang pinaka-advanced na teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa sa Federation ngayon. Ang bentahe ng infrasound ay ang saklaw ng pag-atake nito ay napakalaki, at pinapatay nito ang kaaway sa pamamagitan ng pagdudulot ng resonance sa isang espesyal na frequency band. Bukod dito, ang mga infrasonic na armas ay hindi sumisira sa kapaligiran, dahil hanggat hindi sila nasa itaas ng espesyal na frequency band, hindi sila maaapektuhan. Kasama ang mga tao ay hindi rin maaapektuhan. Malinaw, ang mga inayos na infrasonic frequency sa 12 super-powered na infrasonic na sasakyang panghimpapawid na ito ay nakatutok lahat sa iba't ibang abyssal na nilalang. Upang maging tumpak, ito ay naglalayong sa enerhiya ng kalaliman. Ang abyssal energy ay partikular na espesyal, dahil pinag-aaralan ito ng mga tao libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi lamang binantayan ng Blood God Legion ang Abyss Channel, ngunit nagbigay din ng maraming sample at impormasyon para pag-aralan ng mga tao ang Abyss. Ang pananaliksik sa mga infrasonic na armas ay hindi lamang para sa mga abyssal na nilalang, ngunit maaari ding umiral para sa anumang nilalang. Sinaliksik ito bilang isang sandata para sa mga tao upang makapasok sa universo sa hinaharap. Nitong mga nakaraang taon lang, may mga preliminary na resulta pa lang. Ang 12 infrasonic na eroplano na lumilitaw ngayon sa larangan ng digmaan ay ang unang batch ng mga eksperimentong produkto. Ang mga infrasonic na armas ay makapangyarihan, ngunit mayroon ding maraming problema. Ang mga ito ay napakalaki, walang anumang depensibong kapangyarihan, at nangangailangan ng malaking bilang ng mga gwardya ng militar upang gamitin ang mga ito. Sa makatuwid, walang mga upuan sa mass production sa ngayon. Sa orihinal, hindi sila kasing halaga ng mga mabibigat na sandata ng ayon sa hukbo, ngunit sa pagkakataong ito ay lumitaw sila sa larangan ng digmaan ngunit hindi inaasahan na magkaroon ng isang mahimalang epekto. Nilipol ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang sa isang iglap, at pansamantalang nalutas ang krisis ng ikatlong linya ng depensa.
Ang mga hiyawan ng Abyss Spirit Dragon ay umalingaw sa larangan ng digmaan. Umaasa sila sa kanilang mental na kapangyarihan upang makagawa ng frequency shocks upang labanan ang mga pag-atake ng mga infrasonic na armas. Hindi man ito lubusang malabanan, at least hindi ito mamamatay ng ganoon kadali. Si Wu Changkong at ang lahat mula sa Shrek Academy ay nahulog din sa tuktok ng bundok sa oras na ito. Bagamat ang lahat ay walang limit daw luo, halos lahat sa kanila ay may 4 na character na battle armor o hindi kumpletong 4 character battle armor. Ang pagsali nito sa larangan ng digmaan ay agad na nabawasan ang presyon sa mga Diyos ng digmaan sa Templo ng Digmaan. Protektahan si Xiaoyan. Patayin natin ang 3 malalaking tao. Itinuro ng Tianshuang Sword ni Wu Changkong ang direksyon ng 3 Great Abyss Spirit Dragon King. Ang 10 tao ay biglang nagbago ng kanilang pormasayon, at ang Storm Sword Demon na sina Sima Jinchi, Yuan Enyahui, at Li Zhenggayo ay sumugod sa harapan. Si Wu Changkong at Lan Muzi ay nasa gitna upang umalale sa kanila, at ang iba ay nasa likuran, na nagbabantay sa tagiliran ni Xu Xiaoyan, at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng 3 espiritong Haring Dragon na magkasama. Paulit-ulit na pinatunayan ni Xu Xiaoyan ang malakas na bisa ng labanan ng kanyang unang malakas na kontrol sa ilalim ng mabituing kalangitan, at ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng kanyang kakayahan sa espiritu ay nakasalalay sa ganap na bisa nito. Hanggat ito ay ginagamit, halos walang posibilidad na mabaigo. Laban sa 3 Abyssal Spirit Dragon Kings na malapit na sa limitasyon ng lakas ni Dao Luo at nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihang pangkaisipan, ang pag-asa lamang sa kanyang kontrol ay posibleng ganap na sirain ang kalaban. Hanggat walang utos ang 3 Great Abyss Spirit Dragon Kings, ang pagiging epektibo ng labanan ng kalaban ay lubos na mababawasan. Kasama ng huling Sonic na sandata, natural na mapapatatag nito ang posisyon. Karagatang Arctic. Kung paanong ang init sa pangunahing larangan ng digmaan ay puspusan, ang labanan sa dagat ay umabot din sa isang puting mainit na estado. Ang malaking lilang itim na likod ay lumitaw muli sa ibabaw ng dagat. Gayunpaman, ang 2 barkong pandigma at 1 dosenang mababang at katamtamang antas na mga barkong pandigma ay dahan-daang tumahimik sa dagat. Ang higanteng balyina na ito ay naglunsad ng isang epekto, napakabilis, kahit na ang 3 pangunahing fleets ay napakaingat tungkol sa depensa sa ilalim ng ibabaw ng dagat, hindi pa rin nila napigilan ang biglaang pag-atake nito. Isang torpedo type na sandata ang nahulog sa isang higanteng balyina at hindi nagtagumpay. Ito ay tulad ng scratching sa pamamagitan ng bota. End of this chapter.